Sa unang araw ng pagbabalik ni Isabel Reyes mula sa ibang bansa, sinibak ako ng nobyo kong si Marco sa harap ng lahat. 10:00 ng umaga, sa lingguhang pagpupulong ng kumpanyang Sinagtech, ipinapakita pa rin sa projector ang cold chain dispatching project na 3 buwan kong pinagpuyatan. Nakatayo si Marco sa dulo ng mesa habang idinidiin ng kanyang daliri ang aking ID card. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sapat na malinaw para marinig sa buong conference room. Liana, simula ngayon, hindi na ikaw ang mamamahala sa pangunahing proyektong ito. Tumingin ako sa babaeng katabi niya. Si Isabel ay nakasuot ng isang beige na suit at hawak ang mga dokumento ng proyekto na kagabi ko lang tinapos. Sa kanyang mga kuko ay kumikinang ang maliliit na pink na rhinestones. Nginitian niya ako, na para bang aksidente lang siyang naupo sa pwesto ng iba. Tinanong ko si Marco kung anong ibig sabihin ng hindi na ako ang mamamahala. Umiiwas siya sa aking tingin. Kailangan ng kumpanya ng bagong imahe at mas pandaigdigang pananaw. Kararating lang ni Isabel mula sa Europa. Mas angkop siya para pamunuan ang proyektong ito. Napatingin ako sa aking ID card sa mesa. Sa likod nito ay may manipis na gasgas. 3 taon na ang nakalipas. Nang kalilipat pa lang ng kumpanya sa opisina na ito, sinabi ni Marco na kapos sila sa pera, kaya't kahit ang ID printer ay segunda mano lang. Magdamag ko siyang tinulungan na iset up ang sistema. At kinabukasan, habang nag-aalok ng kape, aksidente kong nagasgasan ang gilid ng plastik. Noon, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Liana, kapag naging publiko na ang kumpanya, sa unang dokumento ng shares, pangalan mo ang ilalagay ko. Hindi ko na hinintay ang mga dokumento ng shares. Sa halip, hinintay kong idiin niya ang aking ID card sa mesa. Kumunot ang noo ni Mang Lito, ang project manager, Sir Marco. Malapit nang i-turnover ni Liana ang proyekto para sa Timog Logistics. Hindi praktikal na magpalit ng pinuno ngayon. Naging malamig ang boses ni Marco. Emosyonal siyang hindi matatag. Hindi siya dapat manatili sa isang mahalagang posisyon ngayon. Agad namang sumingit si Isabel. Marco, huwag kang magsalita ng ganyan. Siguro ay hindi pa sanay si Liana sa aking pagbabalik. Kinausap niya ako na parang mas matanda ako sa kanya, kahit 2 buwan lang ang agwat namin sa edad. Si Marco, na para bang nakahanap ng dahilan, ay sa wakas ay tumingin sa akin. Narinig mo. Kararating lang ni Isabel sa bansa. Hindi pa siya pamilyar sa lokal na team. Maging maunawain ka. Iproseso mo muna ang iyong pagbibitiw. I-turn over ang mga gawain. Babayaran ka ng kumpanya ng kompensasyon. Napangisi ako. Pagbibitiw. Tama. Inilapit niya sa akin ang isang dokumento. Pirmahan mo. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Ang mga salita sa pinakatuktok ng dokumento ay masakit sa mata. Paunawa ng pagwawakas ng kontrata. Sa pagtatrabaho, sa hanay ng mga dahilan ay nakasaad. Malubhang paglabag sa mga panloob na alituntunin, pagtanggi sa paglipat sa ibang posisyon, paggambala sa trabaho ng team. Nanigas ang aking mga daliri sa gilid ng papel. Hindi ako umiyak o sumigaw. Sa conference room, may mga yumuko, may mga nagkunwaring abala sa kanilang mga monitor. Mahinang sinabi ni Isabel, Liana, ginagawa ito ni Marco para sa kapakanan ng kumpanya. Huwag kang magalit sa kanya. Kumunot ang noo ni Marco. Liana, unang araw ito ni Isabel pagkatapos niyang bumalik. Huwag mo siyang ilagay sa alanganing sitwasyon. Lumalabas na ako ang tinatanggal, pero siya ang nasa alanganing sitwasyon. Kinuha ko ang aking telepono. I-save ang audio recording ng pulong at i-upload ito sa aking personal na cloud storage. Pagkatapos, tinanggal ko ang aking ID at inilagay sa tabi ng paunawa. Hindi ko pipirmahan. Nagdilim ang mukha ni Marco. Kinuha ko mula sa mesa ang asul na folder ng proyekto. Hinugot mula rito ang photocopy ng kasunduan sa lisensya at isinilid sa aking bag. Gusto ninyong magpalit ng pinuno? Sige lang, pero may mga bagay na hindi basta-basta na ipapasa sa isang turnover. Napasinghal si Marco, na parang nakarinig ng isang biro. Liana, huwag mong kalimutan, akin ang kumpanyang ito. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon na hindi sinusubukang iligtas ang kanyang reputasyon, ngunit ang orihinal na lisensya para sa dispatching software engine na Alab ay pag-aari ko. Sa isang segundo, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang conference room. Isang saglit na pagkasindak ang dumaan sa mga mata ni Marco, ngunit mabilis niya itong itinago. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako sumagot. Isinilid ko lang ang telepono sa aking bulsa, tumalikod, at naglakad patungo sa labasan. Habang nagsasara na ang mga pinto ng elevator,
Narinig kong mahinang tinanong siya ni Isabel. Hindi naman niya talaga kayang sirain ang proyekto, hindi ba? Sumagot si Marco. Hindi niya kaya nang wala ako. Nananakot lang iyan. 2:00 ng hapon, nakaupo ako sa conference room ng kumpanyang Yugat Core, ang aming direktang kakumpetensya. Kakabigay lang ng HR specialist ang aking resume sa CEO, si David Serrano. Binasa niya lang ang unang pahina at natigilan ang kanyang tingin. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa papel ulit, na para bang tinitingnan ang aking karanasan sa trabaho. Bigla niyang kinuha ang telepono at nagdial ng isang numero. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may halong pagkamangha. Pa, kanselahin ninyo ang blind date na inayos ninyo para sa akin. Akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Sa sumunod na segundo, habang nakatingin sa aking resume, malinaw niyang sinabi, nakahanap na ako ng manugang para sa iyo. Ang ballpen ay bumagsak mula sa kamay ng HR. Ako rin ay natigilan. Ibinaba ni David ang telepono at saka lang niya napagtanto kung gaano kakatwa ang kanyang sinabi. Inilagay niya ang telepono na nakaharap sa mesa at umayos ng upo. Pasensya na, Liana. Ang sinabi kong iyon ay lubhang walang galang. Hindi ko tinanggap ang kanyang paumanhin. Nagtanong lang ako. Sir David, sa Yugat Core ba, laging nagsisimula ang mga interview sa mga tanong tungkol sa marital status? Kinabahang huminga ang HR, ngunit biglang ngumiti si David. Hindi ito isang mapaglarong ngiti. Sa halip, ito ay parang isang pagkatanto sa sagot ng isang palaisipan na matagal na niyang pinag-iisipan. Hindi, sabi niya, 3 taon ka nang hinahanap ng aking ama. Mas hinigpitan ko ang hawak sa strap ng aking bag. Binaliktad niya ang resume paharap sa akin at itinuro ang isang linya. Key software patch para sa dispatching system ng backup terminal ng Silangan Logistics. Pirma. Si Prach Tirisat Sadung. Sinasabi mong ikaw ang taong ito? Hindi ako agad sumagot. 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa umiiral ang Sinagtech. Kinuha ni Marco ang proyekto bilang isang external contractor at halos mabigo. Libu-libong tonelada ng frozen na produkto sa terminal ang maaaring masira. Nagmakaawa siya sa akin na tumulong. Sa loob ng 2 gabi, isinulat ko ang isang patch module at pinirmahan ito bilang CIPRA 47 dahil noon ay ayaw kong angkinin ang kanyang tagumpay. Kalaunan, sa perang nakuha mula sa proyektong iyon, inirehistro ni Marco ang Sinagtech. Naging nobya niya ako at ang taong laging nasa anino. Tinitingnan ako ni David. Ang aking ama ang kliyente sa proyektong Silangan Logistics noon. Matagal na niyang gustong hanapin ang taong sumulat ng software patch na iyon. Nahanap na niya. At ano ngayon? Mahina kong tanong. Para magpasalamat. Huminto si David. At para humingi ng tawad. Noon, hindi niya alam kung sino talaga ang nagligtas sa proyekto. At ang liham ng pasasalamat ay ipinadala kay Marco. Ibinaling ko ang aking tingin sa resume. Sa umaga itinapon ako ni Marco mula sa kanyang kumpanya gamit ang isang pirasong papel ng pagbibitiw. Sa hapon, may isang taong nakilala ang tunay kong pangalan dahil sa parehong proyekto. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam. Naramdaman ko lang ang kabalintunaan. Lumalabas na kapag ang isang tao ay matagal nang minaliit, ang unang bagay na kailangan niyang patunayan ay hindi kung gaano siya kalakas, kundi kung siya ay umiral man lang. Hindi ako agad tinanggap ni David sa trabaho at nagdulot pa ito sa akin ng ginhawa. Kung agad siyang pumayag, maghihinala ako na gusto lang akong gamitin ng Yugat Core para pabagsakin si Marco. Ngunit inutusan niya ang HR department na isagawa ang interview ayon sa lahat ng patakaran. Ang technical director, ang pinuno ng legal department, at ang project manager ay sunod-sunod na pumasok sa opisina. Ang mga tanong na kanilang ibinato ay mas matalas kaysa sa anumang internal audit sa Sinagtech sa nakalipas na 3 taon. Ang source code ng Alab Engine, ikaw ba mismo ang sumulat o pagkatapos itatag ang Sinagtech? Mayroon ba kayong kasunduan ng Sinagtech tungkol sa buong paglilipat ng intellectual property? Kung kukunin ka ng Yugat Core, hindi ba ito lalabag sa non-compete clause? Maaari mo bang ibigay ang licensing chain at history ng mga bersyon? Bawat tanong ay parang isang saksak, ngunit malinis ang patalim. Kinuha ko mula sa aking bag ang photocopy na kinuha ko sa folder ng proyekto kaninang umaga. Ang tinawag nilang Alab ay orihinal na aking thesis project, ang Daloy module. Bago itatag ang Sinagtech, nang kailangan ni Marco na iligtas ang terminal, binigyan ko siya ng lisensya para sa komersyal na paggamit sa loob ng 3 taon. Ang saklaw ng paggamit ay limitado sa mga internal system ng Sinagtech, walang karapatang mag-sublicense,
maglipat, o mag-angkin ng pagmamay-ari. Kinuha ng abogado ang dokumento at mabilis na binasa. Ang lisensya ay magtatapos sa susunod na buwan. Nagbabayad ba sa'yo ang Sinagtech ng royalty fee? Nanahimik ako ng ilang segundo. Oo. Sa unang taon, nagbayad sila ng 400,000 piso. Sa sumunod na 2 taon, sinabi ni Marco na may mga problema sa kumpanya at hiniling na maghintay ako. Tumingin sa akin ang technical director na may malinaw na emosyon sa kanyang mga mata. Hindi nakialam si David. Nagpatuloy ako. Ang non-compete agreement, pinirmahan ko, ngunit hindi nagbabayad ang Sinagtech ng napagkasunduang kompensasyon. Ang legalidad ng kanilang aksyon ay dapat tasahin ng mga abogado. Hindi ko balak dalhin ang mga kliyente ng Sinagtech o gamitin ang kanilang mga sikreto sa negosyo. Ngunit ang aking mga personal na library, source documentation, at mga kasunduan sa lisensya ay aking pangangasiwaan ayon sa batas. Tumango ang abogado. Sapat na iyon. Nang matapos ang interview, sinamahan ako ni David hanggang sa pinto. Liana, dapat kitang bigyan ng babala. Ang UGAT Corp ay kasalukuyang nakikipagkumpetensya sa Sinagtech para sa proyekto ng Timog Logistics. Kung sasali ka sa amin, sasabihin ng lahat na naghihiganti ka sa iyong dating kumpanya. Nahihiya ka ba dyan? Tanong ko. Nahihiya? Diretsong sagot niya. Kaya mas kailangan natin ng mahigpit na mga patakaran. Sa pagdating mo sa amin, hindi mo maaaring galawin ang kasalukuyang client base ng Sinagtech. Hindi mo maaaring kopyahin ang mga lumang solusyon. Kailangan mong gamitin ang iyong mga kasanayan para lumikha ng bago, ganap na malinis na arkitektura. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa akin ng higit na kapanatagan kaysa sa karaniwang naniniwala ako sa iyo. Nagkasundo tayo? Tango ko. Idinagdag niya, tungkol sa aking mga sinabi sa telepono. Opisyal akong humihingi ng paumanhin. Nasabi ko lang iyon para makaiwas sa blind date, ngunit hindi kita dapat ginawang katatawanan. Tumingin ako sa kanya. Sir David, kaninang umaga lang ay pampublikong sinibak ako ng aking nobyo. Ngayon ay may allergy ako sa salitang manugang. Nawala ang kanyang ngiti. Naiintindihan ko. Wala nang babanggitin. Paglabas ko sa opisina ng UGAT Corp, sunod-sunod ang tawag ni Marco sa aking telepono. 27 missed calls. Hindi ko sinagot. Nang sumakay ako sa taxi, nag-text siya. Liana, tama na ang pag-arte, bumalik ka na. Kararating lang ni Isabel, hindi niya alam ang ugali mo. Huwag kang magalit sa kanya. Ang abiso sa pagbibitiw ay formalidad lang. Humingi ka ng tawad, at sasabihin ko sa HR na gawin itong paglipat sa ibang posisyon. Huwag mong kalimutan. Sa makalawa na ang turnover ng proyekto para sa Timog Logistics. Talaga bang gusto mong magkaproblema ang kumpanya? Pagkabasa ko sa huling pangungusap, bigla akong natawa. Ganyan-ganyan si Marco. Hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang halaga ko. Sigurado lang siya na masyado akong manghihinayang. Manghihinayang sa proyekto, sa kumpanya, sa kanya. Nang dumaan ang taxi sa gusali ng Sinagtech, hiniling ko sa driver na huminto ng ilang minuto. Sa ika-15 palapag, maliwanag ang ilaw. Dati, tuwing nag-overtime ako, dumadaan ako sa 24-hour convenience store at bumibili ng kape at sandwich. Isa para kay Marco, isa para sa akin. Nang dumami ang mga empleyado, mas marami na akong binibiling pagkain. Naaalala ko kung sino ang hindi nakapagtanghalian, kung sino ang may sakit sa tiyan, kung sino ang may problema sa bahay. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa baba at hindi na umakyat. Binuksan ko ang aking email at nagpadala ng sulat sa mga address ni Marco, ng HR, at ng legal department ng Sinagtech. Simple lang ang paksa ng sulat. Abiso sa pag-expire ng komersyal na lisensya para sa Alab dispatching module na walang karapatang mag-renew. Sa sulat, isinaad ko ang numero ng lisensya, ang petsa ng pagpaparehistro ng source code, ang saklaw ng paggamit, ang petsa ng pagtatapos, at ang mga hakbang na dapat gawin pagkatapos ng pag-expire. Ang huling linya ay isinulat ko ng may buong hinahon. Mula sa sandali ng pag-expire ng lisensya, ang Sinagtech Incorporated ay mawawalan ng karapatang gamitin ang nasabing module na pinapalabas na sariling gawa para sa pagbebenta, pag-akit ng mga mamumuhunan, o paglahok sa mga tender. Pagkatapos ipadala, pinatay ko ang aking telepono. 9:00 ng gabi, bumalik ako sa apartment na inuupahan namin ni Marco. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sa sala ang isang beige na maleta. Si Isabel ay nakaupo sa sofa, suot ang aking mga tsinelas.
Nang makita ako, dahan-dahan siyang tumayo. Liana, kararating ko lang ngayon, hindi pa ako nakapag-book ng hotel. Sabi ni Marco, may bakanteng kwarto dito. Inalok niya akong manuluyan ng ilang araw. Ibinaling ko ang tingin kay Marco. Lumabas siya mula sa kusina. May hawak na baso ng maligamgam na tubig. Iyon ang pares ng tasa na binili ko para sa amin. Inabot niya ang tubig kay Isabel at saka lang tumingin sa akin. Nakabalik ka na. Tamang-tama. Medyo masama ang pakiramdam ni Isabel. Dahil sa jet lag. Huwag kang maingay. Hindi ko naman balak mag-ingay. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maleta, at sinimulang maingat na ilagay ang aking mga gamit. Sa wakas ay napagtanto ni Marco na may mali. Sumunod siya at ibinaba ang kanyang boses. Liana, anong ibig sabihin nito? Isinara ko ang zipper ng maleta. Lilipat na ako. Nagulat siya. Dahil sa nangyari kaninang umaga, tumingin ako sa kanya. Marco, noong lumipat si Isabel dito, tinanong mo ba ako? Pansamantala lang siyang titira, at ako naman ay lilipat lang. Inabot niya ang kanyang kamay at ipinatong sa aking maleta. Huwag kang umarte na parang bata. 5 taon na tayong magkasama. Talaga bang gagawin mong malaking issue ang isang posisyon lang? Tinitigan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na ito ang nag-abot sa akin ng gamot noong may lagnat ako. At ang kamay ding ito ang nag-abot sa akin ng abiso ng pagbibitiw kaninang umaga. Isa-isa kong inalis ang kanyang mga daliri mula sa maleta. Hindi ito tungkol sa posisyon. Namutla ang mukha ni Marco. Tungkol saan? Tungkol sa wakas ay naintindihan ko na ang lahat. Sabi ko, sa iyong sistema ng pag-iisip, ang pwesto ko ay maaaring kunin ng sino mang bumalik lang. Sa sala, mahinang umubo si Isabel. Agad na napalingon si Marco. Ang kilos na iyon ang nagpawi sa aking mga huling pag-aalinlangan. Hinila ko ang maleta patungo sa labasan. Humabol si Marco sa akin sa pinto. Sa wakas ay may pagkasindak na sa kanyang boses. Liana, kung aalis ka ngayon, huwag kang magsisisi. Huminto ako sa labas ng pinto, lumingon at tiningnan siya. Hindi ako ang magsisisi. Sa sandaling pagsara ng pinto, narinig ko ang mahinang boses ni Isabel. Marco, hindi naman siguro siya talaga pupunta sa UG80 Core. Hindi ba? Hindi sumagot si Marco. Ngunit alam ko, natakot na siya. Lumipat ako sa inuupahang apartment ng aking kaibigang si Bea. Habang tinutulungan niya akong ayusin ang higaan sa natitiklop na sofa, walang tigil siyang nagmumura kay Marco. 5 taon kang nagpakahirap para sa kanya. Tapos ni hindi kanya binigyan ng sarili mong susi. At ngayon hinahayaan niyang isuot ng kanyang unang pag-ibig ang mga tsinelas mo. Liana, ang pagtitiis mo hanggang ngayon, santa ka na. Nakaupo ako sa gilid ng sofa at tinatanggal ang aking sapatos. May paltos sa aking sakong. Ang sakit ay napaka-konkreto. Mas totoo kaysa sa papel ng pagbibitiw kaninang umaga. Kumuha si Bea ng betadine. Anong gagawin mo ngayon? Una, aayusin ko ang aking employment records, ang lisensya, at ang non-compete agreement. Sagot ko. Pagkatapos, papasok ako sa trabaho sa UGAT Core. Tumingala siya. Talagang pupunta ka sa kakumpetensya? Bakit hindi? Siguradong sasabihin ni Marco na pinagtaksilan mo siya. Tumingin ako sa bintana. Siya muna ang nagtapon sa akin mula sa kumpanya at pagkatapos ay inilagay si Isabel sa aking pwesto. Naghahanap lang ako ng trabaho. Hindi ito pagtataksil, ito ay tinatawag na mabuhay. Kinabukasan, sumagot ang legal department ng Sinagtech sa aking email. Ang tono ay napakatigas. Iginiit nila na ang ALAB module ay isang service creation ng kumpanya. Wala akong karapatang basta na lang wakasan ang lisensya at hiniling na sa loob ng 24 na oras ay magpakita ako sa opisina para sa kumpletong turnover. Kung hindi ay idedemanda nila ako. Hindi ako nakipagtalo sa kanila. Ipinasa ko ang mga dokumento kay Ati, Natalia Ignacio, isang independent na abogado na inirekomenda sa akin sa UGAT Core. Si Natalia ay isang babaeng negosyante na nasa edad 40. Ang una niyang tanong ay, ano ang gusto mo? Pera, reputasyon, o tuluyang paghihiwalay? Matagal akong nag-isip. Una, mapanatili ang karapatang magtrabaho sa aking propesyon. Pagkatapos, maibalik ang aking pangalan bilang may akda at ang mga limitasyon ng lisensya. Ang pera ay mapag-uusapan, ngunit hindi iyon ang pangunahin. Tumingin sa akin si Natalia. Napakamahal ng mga salitang iyan. Marami ang umaabot sa dulo para lang malaman na kailangan lang nilang maglabas ng sama ng loob. Gusto ko ring maglabas ng sama ng loob, sagot ko. Pero higit sa lahat,
Gusto kong sa hinaharap ay hindi ko na kailangang umasa sa konsensya ng iba para kumita ng pangkabuhayan. Ngumiti siya. Kung gayon, gagawin natin. Sa araw ding iyon, nagpadala ng sagot si Natalia. Una, kung iginigiit ng Sinagtech na ito ay isang service creation, kailangan nilang magbigay ng mga dokumento tungkol sa pagbubukas ng proyekto bago at pagkatapos ng pagkakatatag ng kumpanya, mga payroll slip, mga utos para sa pagtatalaga ng mga gawain, at mga archive ng program code. Pangalawa, ang kompensasyon para sa non-compete ay hindi binayaran, kaya hindi nila maaaring limitahan ang aking pagtatrabaho. Pangatlo, ang legalidad ng pagwawakas ng kontrata ay kinukwestiyon. Inilalaan ko ang karapatang dumulog sa Department of Labor and Employment. Pang-apat, ang lisensya para sa software core ay mag-expire na at hindi na ire-renew. Obligado ang Sinagtech na alisin ang module mula sa kanilang mga sistema bago matapos ang termino o magsimula ng bagong negosasyon. Pagkatapos ipadala ang liham, sa wakas ay tumawag si Marco sa akin. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Hindi siya nag-hello at halos hindi mapigilan ang galit. Liana, kumuha ka ng abogado? Kailangan ba nating umabot sa ganito? Nakatayo ako sa pasukan ng gusali ng UGAT-Core. Pinapanood ang mga taong nagmamadali sa likod ng mga salaming pinto. Noong sinibak mo ako, hindi mo pa ba dinala ang lahat sa ganito? Nag-atubili siya at pinalambot ang tono. Kaninang umaga, sumobra ako. Kararating lang ni Isabel. Hindi ko naman siya pwedeng iwanang nakatayo lang. Matagal na tayong magkasama. Dapat mo namang maintindihan kung gaano kahirap sa akin. Habang nakikinig sa dapat mong maintindihan, bigla akong nakaramdam ng deja vu. Noong walang pera ang kumpanya, dapat ko raw maintindihan. Noong tinitingnan ng nanay niya ng mababa ang aking ordinaryong pamilya, dapat ko raw maintindihan. Noong dahil sa isang salita ni Isabel na masyadong luma ang mga lokal na sistema, binasura niya ang buong proyekto ko, dapat ko rin daw maintindihan. Ngunit noong itinapon ako palabas ng pinto, hinihingi niya ulit ang pangunawa. Marco, sabi ko, sapat na ang lahat ng naintindihan ko. Natahimik ang kabilang linya. Para siyang hindi ako nakikilala. Nagbago ka na? Oo. Tiningnan ko ang visitor's pass na inabot sa akin sa reception ng UGAT Core. Nagsimula na akong ituring ang sarili ko bilang isang tao. Ibinaba niya ang telepono. Sa unang araw ko sa UGAT Core, hindi ako binigyan ni David ng sariling opisina, kundi isang pwesto lang malapit sa bintana. Liana, hindi ka bibigyan ng UGAT Core ng espesyal na pribilehiyo dahil lang sa iyong relasyon kay Marco. Sa ngayon, ang posisyon mo ay technical consultant. Probationary period ng 2 buwan. Kalahok ka sa proyekto ng Timog Logistics, ngunit wala kang access sa mga dokumento ng tender ng Sinagtech. Tumango ako, makatwiran. Isang batang engineer sa tabi ko ang mahinang nagtanong. Ikaw ba talaga yung Liana ng Sinagtech? Tumingin ako sa kanya. Kung ang tinutukoy mo ay yung kahapon lang ay pampublikong sinibak, oo, ako nga. Namula siya hanggang sa tenga. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nabasa ko ang iyong pagsusuri sa ALAB module para sa terminal. Ginamit ito ng aming propesor sa universidad bilang isang huwarang kaso. Natigilan ako. Lumalabas na sa isang lugar na hindi ko man lang alam. May mga taong naaalala ang pangalan ko. Sa hapon, may pulong sa UGAT Core tungkol sa proyekto ng Timog Logistics. Malinaw ang mga kinakailangan ng kliyente. Pamamahala ng fleet, alerto sa mga anomalya ng temperatura, at sinkronisasyon sa sorting warehouse. Ang pangunahing kinakailangan ay katatagan, hindi magagandang salita. Pagkatapos makinig ng 20 minuto, 3 panganib lang ang aking binanggit. Una, ang solusyon ng UGAT Core ay masyadong nakadepende sa hardware. Mabagal ang reaksyon ng algorithm. Pangalawa, ang Timog Logistics ay may halo-halong fleet ngayon. Hindi maaaring ipagpalagay na pare-pareho ang kagamitan sa lahat ng sasakyan. Pangatlo, tiyak na gagamitin ng Sinagtech ang kanilang programa bilang pangunahing bentahe, ngunit ang kanilang problema ngayon ay hindi sa demo version, kundi sa mga karapatan sa lisensya. Natahimik ang conference room. Nagtanong si David, ano ang iyong mga mungkahi? Binuksan ko ang aking notepad. Huwag tayong makipagkumpetensya sa kanila kung kaninong mga salita ang mas kaakit-akit. Gagawa tayo ng isang gumaganang emergency system. Sa loob ng 7 araw, maglalabas tayo ng isang basic working version. Una, lulutasin natin ang problema ng 5 minutong pagtugon sa mga pagkabigo sa temperatura. Kumunot ang noo ng technical director.
Masyadong maikli ang 7 araw. Ang problema ng Sinagtech ay masyado silang naniniwala sa mga presentasyon. Hindi natin maaaring gawin ang parehong pagkakamali. Tinitingnan ako ni David. Ikaw ang mamumuno sa proseso. Huwag mong galawin ang lumang code. Ano ang kailangan mo? Isang server-side programmer na handang magpuyat, isang hardware engineer na bihasa sa mga onboard computer, isang tester, at isang boss na hindi makikialam. May isang taong napatawa sa conference room. Isinara ni David ang folder. Kaya kong ibigay ang lahat, maliban sa huli. Napangiti rin ako. Sa mga araw na ito ang una kong tunay na ngiti, ngunit nawala ito nang umilaw ang screen ng telepono. Isang larawan mula kay Isabel ang dumating. Sa larawan, nakaupo siya sa aking dating pwesto, at sa mesa ay nakatayo ang aking rubber plant. Ang caption ay nagsasabing, "Liana, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang pwesto mo." Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo. Pagkatapos ay isave ang larawan. Tinanong ako ni Bea, bakit mo iyon na-save? Sumagot ako ebidensya. Nagpadala siya ng 3 tandang pananong. Hindi ko na ipinaliwanag. Dahil sa kanang ibabang sulok ng larawan ay nakikita ang gilid ng aking asul na folder ng proyekto. Noong umalis ako, tiyak na kinuha ko ang orihinal. Ang folder na iyon ay isang photocopy na sadya kong iniwan sa drawer ng mesa. At sa loob ay may isang talahanayan na may mga maling parameter at nakatagong mga watermark. Kung si Isabel ay umupo lang sa aking pwesto, hindi niya ito gagalawin, pero ginalaw niya. Sa unang technical meeting sa Timog Logistics, naroon ang Sinagtech at UGAT Core. Pagpasok ko sa silid, agad na tumama sa akin ang tingin ni Marco. Ngayon, napaka-pormal ng kanyang suot. Isang madilim na kulay abong suit at ang kurbata na iyon na ibinigay ko sa kanya noong kaarawan niya noong nakaraang taon. Dati, ayaw na ayaw niyang magsuot ng kurbata. Ako palagi ang nag-aayos nito para sa kanya. Ngayon, perpekto ang pagkakatali. Siguro ay si Isabel ang gumawa. Katabi niya si Isabel at sa ilalim ng kanyang braso ay nakalagay ang parehong asul na folder. Nang makita ako, ngumiti siya ng malambing. Liana, hindi ko inaasahang magkikita tayo agad. Hindi ko siya tiningnan. Inabot ko lang ang aking business card sa pinuno ng Timog Logistics, si Mr. Ocampo. Liana Sandoval, technical consultant ng UGAT Core. Nakangisi si Marco nang may pangaalipusta. Consultant, ang bilis mo namang nakahanap ng trabaho. Tumingin sa kanya si Mr. Ocampo. Agad na binura ni Marco ang ngisi sa kanyang mukha at sinimulan ang presentasyon ng Sinagtech. Dapat kong aminin, magaling talagang magpasikat si Isabel. Ang aking orihinal na mahigpit na teknikal na arkitektura ay binalot niya sa magagandang konseptong Ingles. Global Logistic Intelligence, Neural Network Temperature Control. Mas maganda pakinggan kaysa sa aking 5 minutong pagtugon sa mga anomalya. Ang matataas na opisyal sa conference room ay tumatango bilang pagsang-ayon. Nagsimulang kabahan ang team ng UGAT Core. Hindi ako gumalaw hanggang sa umabot si Isabel sa slide na may mga pangunahing parameter. Ang slide na ito ay eksaktong kopya ng talahanayan na may mga pagkakamali na iniwan ko sa photocopy ng folder. Itinuro niya ang screen at sinabi, "Ang aming modelo ay kayang ayusin ang kontrol ng temperatura ng buong fleet sa loob ng 30 segundo na may katumpakang 99.3%. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, halatang kabisado. Naging interesado si Mr. Ocampo. 30 segundo. Nagsagawa na ba kayo ng tunay na mga pagsubok? Natigilan si Isabel at tumingin kay Marco. Sumalo si Marco, syempre. Matagal nang nagtatrabaho ang Sinagtech sa larangan ng cold chain control. Ito ang bentahe ng aming sariling sistema. Tumango si Mr. Ocampo. Kung gayon, ipakita ninyo sa amin ang isang live demonstration ng sistema. Bahagyang nagbago ang mukha ni Marco. Iba ang presentasyon, iba ang aktwal na paggana. Si Mang Lito, ang technical manager, ay yumuko sa keyboard. Nagpawis ang kanyang noo. Sa sandaling idinagdag ang halo-halong kagamitan sa virtual fleet sa screen, naghang ang algorithm ng pag-route. Ang loading circle ay umikot ng 30 segundo, 1 minuto, 2. Sa wakas, lumabas ang isang error. Nanigas ang ngiti ni Isabel. Mahinang tinanong ni Marco si Mang Lito. Anong problema? Mahinang sumagot si Mang Lito. Hindi tugma ang mga parameter. Hindi ito ang aming working version. Nagmamadaling nagsimulang magpaliwanag si Isabel. Siguro, problema sa lokal na network. Sa sandaling iyon, ako na ang nagsalita. Hindi sa network ang problema. Lahat ay tumingin sa akin.
Inilabas ko sa screen ang proyekto ng UGAT Core. Walang magagandang animation, computer simulation lang ng ruta. Ang pangunahing hamon ng Timog Logistics ngayon ay hindi sa global reconfiguration, kundi sa pag-ihiwalay ng mga anomalya. Sa fleet, may mga lumang kagamitan, may manual labor. Kung susubukan agad ng sistema na kalkulahin ang perpektong pangkalahatang indicator, sa katotohanan, hindi ito magagawa ng mga driver. Inilunsad ko ang virtual model. Bumagsak ang temperatura sa isa sa mga sasakyan. Hindi binago ng sistema ang lahat ng ruta. Agad nitong tinukoy ang dalawang pinakamalapit na transfer point. Nagpadala ng request para sa isang extrang reefer truck at isang reserbang driver. Ang lokal na pagpapalit ay nangyari sa loob ng 5 minuto. Sumandal si Mr. Ocampo. Ang scheme na ito, nasubukan na ba sa tunay na mga kondisyon? Nagsagawa kami ng pilot run, sagot ko. Ang mga resulta ng 72 oras na pagsubok sa matinding mga kondisyon ay nasa appendix. Hindi kami nangangako ng 99.3%. Isang bagay lang ang aming ipinapangako. Ang average na oras ng pagtugon sa insidente ay nabawasan mula 26 naging 80 minuto. Ang mga pandaigdigang pagpapabuti ay pag-uusapan pagkatapos ng standardisasyon ng kagamitan. Natahimik ang silid. Ang mga tao mula sa tunay na sektor ay alam na alam kung ano ang halaga ng mga salitang maaaring implement. Biglang nagsalita si Marco. Liana, pumasok ka sa UGAT Core gamit ang karanasan mula sa Sinagtech para pabagsakin ang aming kumpanya. Hindi ka ba nahihiya? Tumingin ako sa kanya. Sir Marco, hindi ko ginamit ang data ng kliyente ng Sinagtech. Lahat ng mga modelo ay binuo sa mga open test database na ibinigay ng Timog Logistics. Ngunit ang mga parameter na ipinakita ng Sinagtech ngayon ay pamilyar sa akin. Namutla si Isabel. Hindi ko sila direktang siniraan ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Isinara ni Mr. Ocampo ang folder. Parehong proyekto ay pag-aaralan. Ang Sinagtech ay magdadala ng ulat sa mga tunay na pagsubok. Ang UGAT Core ay maghahanda ng isang pagtatantya sa compatibility ng kagamitan. Muling pagsusuri sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng pulong, hinarang ako ni Marco sa pasilyo. Sinadya mo ito. Ginawa ang ano? Ang talahanayan ng mga parameter na iyon, sabi niya. Nag-iwan ka ng maling data. Natawa ako. Marco, hindi mo ba napapansin na kakaiba ito? Kung hindi naghalungkat si Isabel sa aking lumang mesa at kinuha ang aking folder, paano ninyo magagamit ang talahanayang iyon? Natigilan siya. Lumapit si Isabel mula sa likuran. Ang kanyang mga mata ay basa. Liana, gusto ko lang sanang mabilis na makahabol sa trabaho. Bakit mo ako ipinapahamak ng ganito? Ipinapahamak? Tanong ko ulit. Ninakaw mo ang aking mga dokumento, ginamit mo ito, at pumalpak ka. At ngayon, sinisisi mo ako dahil hindi ko inihanda ang daan para sa iyo. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Marco. Inaasahan ko na. Hinarangan siya ni Marco. Tama na, Liana. Gustong-gusto mo ba siyang pahirapan? Habang tinitingnan ang kilos na iyon, napagtanto ko na wala ng sakit sa aking dibdib, isang bahagyang pakiramdam lang ng awa. Marco, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ko siya pinahihirapan. Ibinabalik ko ang aking mga hangganan. Ibinaba niya ang kanyang boses. Huwag mo akong pilitin. Ano ang gusto mong makamit? Maaaring idemanda ka ng Sinagtech para sa pagbubunyag ng mga sikreto sa negosyo. Tumango ako. Sige, wag lang ninyong kalimutang isama sa demanda ang presentasyon ngayon. Hayaan ninyong tingnan ng hukom kung saan nanggaling ang talahanayan na may aking mga nakatagong watermark. Nagdilim ang mukha ni Marco. Hinila siya ni Isabel sa manggas. Hayaan mo na, wag ka nang makipag-away sa kanya. Tila sinusubukan niyang pakalmahin siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may matalas na pagkabalisa. Nahuli ko iyon. Ito ay takot hindi dahil sa aagawin ko si Marco. Ito ay takot na may mas malaking bagay na lalabas. Pagbalik sa UGAT Core, tinanong ako ni David, nag-iwan ka ba ng patibong sa Sinagtech? Hindi iyon patibong. Tinatawag ko itong isang pagsubok sa paggalang sa mga hangganan. Itinaas niya ang kanyang kilay. Ipinadala ko ang larawan na may rubber plant at ang paliwanag tungkol sa mga watermark sa aming abogado. Gusto kong malaman kung bakit desperadong sinusubukan ni Isabel na makuha ang aking mga materyales. Matapos basahin ang lahat, kumunot ang noo ni David. Hihilingin ko sa mga tauhan ko na suriin ang mga koneksyon ng kanyang mga investor. Tumingin ako sa bintana. Inakala ni Marco na bumalik si Isabel para sa lumang pag-ibig. At ako,
Nagsimula na akong maghinala na si Marco, bilang isang tao, ay hindi niya kailangan. Nalaman ni David ang lahat tungkol kay Isabel 2 araw pagkatapos. Noong gabing iyon, sa UGAT Core, nag-overtime kami hanggang gabi, tinatapos ang ikalawang bersyon ng proyekto. Inilagay ni David sa aking mesa ang isang folder ng mga dokumento. Bago bumalik sa Pilipinas, si Isabel ay nagtrabaho bilang consultant sa isang pondo na tinatawag na Monolith Capital. Ngayon, ang pondong ito ay nakikipagnegosasyon para sa unang malaking pamumuhunan sa Sinagtech. Binuksan ko ang folder. Ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay isang CP mula sa investment memorandum. Isang punto. Binilugan ito ni David ng panulat. Ang mga karapatan sa mga pangunahing teknolohiya ay dapat na malinis sa legal na aspeto, walang mga makasaysayang alitan. Ang pangunahing koponan ay dapat sumailalim sa isang pagsusuri ng mga posisyon. Pagkatapos ng deal, ang pondo ay may karapatang magtalaga ng isang deputy director para sa strategic development. Tinitigan ko ang mga salitang pagsusuri ng mga posisyon. Bigla, lahat ay naging malinaw. Hindi basta-basta bumalik si Isabel. Bumalik siya na may mga kondisyon para sa deal. Pinalayas ako ni Marco sa harap ng lahat hindi lang para magbigay daan sa kanyang unang pag-ibig. Ito ay isang palabas para sa Monolith Capital, upang patunayan na parehong ang mga pangunahing teknolohiya at ang koponan ay nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Medyo paos ang boses ko. Kaya, alam niya mula pa sa simula na magiging problema ang mga karapatan sa lisensya. Hindi ako inaliw ni David. At iyon ay mainam. Hindi ko kailangan ng mga salita kung gaano kasama ang ginawa ni Marco. Ang mga katotohanan ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa ikalawang pahina ay may isang dating empleyado ng pondo ang naglakip nito sa mga materyales ng isang labor dispute at natagpuan ito ng mga abogado ng UGAT Core sa isang pampublikong database ng mga kaso sa arbitrasyon. Isang parirala ang tumusok sa aking mga mata na parang labaha. Si Marco ay may personal na impluwensya kay Liana. Inaasahan na ang pagpirma ng isang walang hanggang lisensya ay maisasagawa sa pinakamababang gastos. Sa pinakamababang gastos. Lumalabas na ang 5 taon ng aking pag-ibig ay para sa kanila ay isang historikal na problema lamang na maaaring malutas ng mura. Isinara ko ang folder. Ayos ka lang? Tanong ni David. Ayos lang, medyo nasusuka lang. Binigyan niya ako ng tubig. Hindi ko ininom. Binuksan ko ang computer at sinimulang muling ayusin ang mga dokumento tungkol sa lisensya. Ang pagpaparehistro ng program code, 3 taon na ang nakalipas. Ang mga log ng pag-upload ng module para sa terminal. Ang unang email kung saan hinihiling ni Marco na hiramin ang sistema, ang 3 taong kasunduan na iyon. Ang bank statement ng paglilipat ng 400,000 piso para sa unang taon. Ang mga voice message ni Marco para sa ikalawa at ikatlong taon kung saan siya ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera at humihingi ng palugit at ang audio recording kaninang umaga. Hiwa-hiwalay. Ang mga ebidensyang ito ay hindi sapat na malakas, ngunit magkakasama, isa lang ang pinapatunayan nila. Laging alam ni Marco na hindi sa kanya ang code. Tumaya lang siya na hindi ako makikipagdemanda sa kanya. Kinabukasan, naganap ang muling pagsusuri sa Timog Logistics. Ang proyekto ng UGAT Core ay nakapasa sa unang yugto ng teknikal na pagsusuri. Ang Sinagtech ay inutusang magbigay ng tunay na data ng mga pagsubok. Madilim ang mukha ni Marco. Sa kabilang banda, mas kalmado na si Isabel kaysa sa dati. Hindi na siya naglalaro ng mga termino at nagbago ng taktika. Ang bentahe ng Sinagtech ay ang komprehensibong karanasan. Ang solusyon ng UGAT Core ay tila maaasahan, ngunit ang kanilang pangunahing consultant ay kararating lang mula sa Sinagtech. Ito mismo ay nagdudulot ng mga panganib sa paglabag sa corporate integrity. Inilipat niya ang sisi sa akin. Mayroon kaming batayan upang maniwala na ang proyekto ng UGAT Core ay nakabatay sa mga internal na gawa ng aming kumpanya. Kumunot ang noo ni Mr. Ocampo. Tumingin din sa akin ang koponan ng UGAT Core. Matalinong hakbang. Hindi niya kailangang patunayan ang pagnanakaw. Sapat na ang maghasik ng pagdududa sa kliyente at ang proyekto ay ipapatigil. Nagpatuloy si Marco. Ang Timog Logistics ay matagal na naming kasosyo. Ayaw naming maapektuhan ng mga personal na alitan ng proyekto. Dinala ni Liana ang isang malaking halaga ng data sa araw ng kanyang pagbibitiw. Naghahanda na ang Sinagtech ng isang pahayag sa pulisya. Uminit ang kapaligiran sa conference room.
Napagtanto ko, nagsimula na silang umatake. Tumingin sa akin si David, ngunit hindi nakialam. Hinihintay niya kung paano ko ito haharapin. Ipinasok ko ang isang USB sa computer at binuksan ang unang file. Mr. Ocampo, sa araw ng aking pagbibitiw, dinala ko lamang ang aking mga personal na gamit at isang photocopy ng lisensya. Kung ang Sinagtech ay dumulog sa pulisya, makikipagtulungan ako sa investigasyon. Ngayon, lilinawin ko ang tatlong bagay. Sa screen, lumitaw ang isang larawan mula sa CCTV sa elevator. Una, noong umalis ako, isang handbag lang ang dala ko. Kalaunan, kinuha ko ang aking mga damit mula sa apartment. Hindi ako naglabas ng mga server, hard drive, o mga papel na archive ng kumpanya. Pangalawa, ang mga tala ng paglikha ng mga file ng proyekto ng UGAT Core at ang mga pinagmulan ng data. Ang buong arkitektura ay nilikha mula sa simula batay sa inyong mga set ng pagsubok. Mayroon kaming kumpletong history ng bersyon. At pangatlo, inilabas ko sa screen ang talahanayan na dinala ng Sinagtech bilang karagdagang mga parameter at pinalaki ang kanang ibabang sulok kung saan bahagyang nakikita ang watermark. Pangatlo, ang talahanayan ng mga parameter ng Sinagtech ngayon ay naglalaman ng aking mga personal na watermark na inilipat mula sa aking personal na photocopy. Hayaan ninyong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Sinagtech kung paano napunta ang dokumentong ito sa kanilang mga materyales. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Isabel. Biglang lumingon si Marco sa kanya. Nanahimik si Mr. Ocampo ng ilang segundo. Sir Marco, kailangan ninyong ipaliwanag ito. Si Marco, na pinipigilan ang galit, ay nagsalita. Posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa pag-aayos ng mga papel. Kung ganoon, pangalanan ninyo ang empleyado na gumawa nito. Ang pinagmulan ng dokumento, sagot ko. Napilitang ngumiti si Isabel. Liana, kailangan mo ba talagang gawin ang sirkong ito? Tumingin ako diretso sa kanya. Hindi ako ang gumagawa ng sirko. Ikaw ang kumuha ng hindi sa iyo at nagkamali ka pa ng folder. Sa pagkakataong ito, hindi na binigyan ni Mr. Ocampo ng pagkakataon ang Sinagtech. Ang pagpupulong ay itinigil. Ang parehong kumpanya ay dapat magbigay ng mga dokumento tungkol sa business integrity at ang Timog Logistics ay kumuha ng isang independent na eksperto. Natapos ang pagpupulong. Hindi natalo ang UGAT Core, ngunit hindi rin nanalo dahil ang proyekto ay nakabitin sa ere. Pauwi, bumuntong hininga ang technical director. Kung tatagal ang kaso, babawasan ang aming budget. Nakaupo ako sa likod ng taxi. Nanlalamig ang aking mga daliri. Ito ang presyo. Ang pag-alis kay Marco ay hindi nangangahulugang paglalakad sa isang pulang karpet na may palakpakan. Mayroon siyang kumpanya, mga koneksyon, mga kliyente, at kalamangan sa oras. Ang yurakan ako ay walang halaga para sa kanya. Pagbalik sa opisina, tinawag ako ni David sa kanyang opisina. Inaatasan ng board of directors na tanggalin ka sa proyekto hanggang sa matapos ang internal security check. Tumingin ako sa kanya. Pumayag ka? Oo. Ito ay magpoprotekta sa proyekto at sayo. Mapait akong napangiti. Parang paglipat sa ibang posisyon bago mismo ang pagbibitiw. Hindi inalis ni David ang kanyang tingin. Liana, hindi ko hahayaang gawin kang scapegoat, ngunit hindi ko maaaring isugal ang buong koponan dahil lang sa personal kong paniniwala sa iyo. Maari kang tumanggi at magbitiw. Ang mga salitang iyon ay malamig, ngunit may higit na paggalang kaysa sa dapat mong maintindihan ni Marco. Matagal akong nakatayong tahimik, pagkatapos ay tumango. Sumasang-ayon ako sa pagsusuri. Inilagay niya sa mesa ang isang pansamantalang pass. Sa panahon ng pagsusuri, mananatili sa iyo ang iyong pwesto at sahod. Hindi mo gagalawin ang proyekto, ngunit maaari kang makipag-ugnayan sa iyong mga abogado at mangalap ng ebidensya. Tutulungan ka ng aming mga abogado. Kinuha ko ang card. Sa may pinto, bigla siyang nagdagdag. At isa pa, gusto kang makilala ng aking ama. Natigilan ako. Para saan? Tumingin sa akin si David. Sabi niya, ang liham 3 taon na ang nakalipas ay kailangang isulat muli. Si Vicente Serrano ay hindi tulad ng aking inaasahan. Hindi siya ang stereotypical na mayaman at makapangyarihan na nagpapayuko sa lahat. Sa halip, nakasuot siya ng lumang jacket at nakaupo malapit sa bintana sa isang coffee shop sa unang palapag ng UGAT Core. Sa harap niya ay isang hindi pa nagagalaw na itim na kape. Nang lumapit ako, siya ang unang tumayo. Liana, tumango ako. Sir Vicente, ngayon, hindi natin pag-uusapan ang UGAT Core at ang aking anak.
Kumuha siya mula sa kanyang portfolio ng isang makapal na sobre, tungkol lang sa terminal. Sa loob ay nakalagay ang isang kopya ng parehong liham ng pasasalamat. Ang tatanggap, Marco Villanueva. Ang lagda, Vicente Serrano. Tinitigan ko ang liham, at bumigat ang aking puso. Parang walang espesyal. Isang ordinaryong papel. Ngunit ito mismo ang nagbago sa kapalaran ni Marco. Matapos ang krisis sa terminal, dinala ni Marco ang liham na ito sa mga kliyente. Nakuha ang mga unang order. At lahat ay naniwala na siya ay isang henyo sa pamamahala ng krisis. At ako noon, nakahiga na may lagnat sa isang inuupahang studio, nakikinig sa kanya na nagsasabing, Liana, wag na muna nating problemahin ang mga may akda. Kapag tumayo na ang kumpanya, babawi ako sa iyo. Inilagay ni Vicente sa harap ko ang isa pang liham. At ito ay para sa iyo. Hindi ko agad binuksan. Nagpatuloy siya. Noon, ang resulta lang ang mahalaga sa akin. Hindi ko na inalam kung sino talaga ang teknikal na gumawa. Iyon ang aking pagkakamali. Kalaunan, nang i-update ang sistema ng terminal, sinubukan kong hanapin ang inhinyerong si Cipra 47. Sinabi ni Marco na iyon ay isang codename lang ng kanilang grupo ng mga developer, at naniwala ako. Bakit ninyo siya patuloy na hinanap? Tanong ko. Dahil sa mga sumunod na proyekto ni Marco, wala nang ganoong antas ng solusyon. Ngumiti si Vicente. Ang pagsusuri ng isang inhinyero, kung minsan ay mas nagsasabi kaysa sa isang resume. Binuksan ko ang sobre. Walang magarbong salita, mga tuyong katotohanan lang. Sa panahon ng isang kritikal na pagkabigo sa proyekto ng terminal, ang teknikal na pag-aayos sa ilalim ng lagda na Cipra 47 ay pumigil sa panganib ng pagkasira ng mga kalakal. Matapos ang paulit-ulit na pagsusuri, nakumpirma na ang pangunahing batayan ng programa ay binuo ni Liana Sandoval. Ang huling linya ay isinulat ng kamay. Ang isang huling pasasalamat ay hindi magbubura kung paano kami naliit, ngunit dapat itong mapunta sa tamang mga kamay. Ang aking tingin ay matagal na nanatili sa mga linyang iyon. Sinabi ni Vicente, maaari mong gamitin ang liham na ito sa korte. Kung kailangan ng aking testimonya, handa ako. Bakit ninyo ako tinutulungan? Tumingin ako sa kanya. Hindi kita tinutulungan, sagot niya. Ibinabalik ko lang ang mga katotohanan. Biglang kong naintindihan kung saan nanggaling ang malamig na pangangatwiran ni David. Ang mag-ama ay hindi marunong magsalita ng magagandang salita, ngunit alam nila kung ano ang mga personal na hangganan. Pagbalik ko sa kumpanya, sumiklab na ang iskandalo sa industriya. Hindi direktang pumunta sa pulisya ang Sinagtech. Sa halip, naglabas sila ng isang artikulo sa isang profesional na publikasyon. Ang pamagat ay sumisigaw, dating pangunahing empleyado, lumipat sa kakompetensya. Iskandalo sa espiyahe sa frontline. Sa teksto, hindi binanggit ang aking buong pangalan. Ngunit sinabi ang tungkol sa isang empleyadong may apelyidong Sandoval na may intimang relasyon sa tagapagtatag ng kumpanya na nagbitiw at dinala ang isang malaking halaga ng classified data. Sa mga talakayan, nagsimula ang dumi. Ang ilan ay nagsulat na naghihiganti ako sa aking dating kasintahan dahil sa isang bigong pag-iibigan. Ang iba ay nagsabi na ang mga babae ay walang lugar sa programming. Mayroon pa ngang naghalungkat sa aking mga lumang walang pangalan na proyekto sa Sinagtech at tinawanan ako na lumilipat-lipat ako ng mga kumpanya nang walang tunay na kumpirmadong karanasan. Nagalit si Bea, nagbabantang magparehistro ng mga peking pangalan at siraan silang lahat. Pinigilan ko siya. Huwag kang magalit. Kumuha ka ng mga screenshot. Ang lamig mo naman. Tumingin ako sa screen. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Nauunawaan ko lang na ang opinyon ng publiko ay hindi maaaring talunin ng sigaw. Masyado akong kilala ni Marco. Alam niyang ayaw kong magdulot ng problema sa iba, at ayaw ko ng publisidad. Kaya't ginawa niyang isang maruming away ng mga dating magkasintahan, ang isang profesional na alitan, at gumana ito. Kahit sa loob ng Yugat Core, nagsimulang iwasan ako ng mga tao. Sa pantry, narinig kong nagbubulungan ang dalawang babae mula sa administrasyon. Siya ba iyon? Sabi nila, ninakaw daw niya ang mga plano sa kanyang dating kasintahan at personal siyang in-interview ng CEO. Siguradong mayroong isang bagay na kahina-hinala doon. Pumasok ako na may hawak na tasa. Agad silang natahimik. Hindi ako nakipag-away. Kumuha lang ako ng tubig at lumabas. Ngunit pagbalik ko sa aking mesa, natuklasan kong ang aking access sa mga internal na sistema ay na-freeze. Hindi ito utos ni David. Ito ay isang automatikong panuntunan ng security service. Sa sandaling iyon,
Pisikal kong naramdaman na ang kontra-atake ni Marco ay hindi biro. Sinisira niya ang aking reputasyon upang makakuha ng oras. Kailangan niyang maghintay hanggang sa pirmahan ang kasunduan sa Monolith at pilitin akong pumirma. Ang pag-urong sa mga karapatan bago mag-expire ang lisensya. Sa hapon, tumawag ang abogadong si Natalia. Nagpadala ang Sinagtech ng isang demand letter. Inaakusahan nila ako ng pagbubunyag ng mga sikreto sa negosyo. Ang teksto ay matapang, ngunit walang ebidensya. Ang mas masahol pa, naghain sila ng isang reklamo sa isang samahan sa industriya na humihiling na ilagay ka sa isang blacklist. Makakaapekto ba ito sa aking pagtatrabaho? Tanong ko. Sa maikling panahon, oo. Maging handa ka na sa susunod na buwan ay hindi mo maaaring galawin ang anumang mga pangunahing proyekto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono at nagpadala ng email kay David. Hindi ito isang pakiusap para sa tulong. Ito ay isang inventaryo ng mga dokumento para sa internal security check. 10:00 ng gabi, halos walang tao na sa opisina. Dumaan si David sa aking mesa at nakita akong nag-aayos pa rin ng mga file. Hindi kailangang gawin lahat ngayon. Hindi ako tumingala. Sinusubukan nilang ipitin ako sa oras. Hindi ko kayang magpahinga. Nanahimik siya at inilagay sa gilid ng mesa ang isang printout. Si Isabel Reyes ay may mga problema sa kanyang resume sa ibang bansa. Sinabi niyang lumahok siya sa pagbuo ng isang European Cold Logistics Platform, ngunit sinagot kami na siya ay isang tagasalin lamang ng mga teksto sa marketing. Binuksan ko ang mga papel. Hindi inhinyero si Isabel. Ang tanging talento niya ay ang magpasikat, mangakit ng pera, at magkwento ng magagandang istorya na umaasa sa gawa ng iba. Naalala ko ang larawang iyon na may rubber plant. Gusto niyang angkinin hindi lang ang aking upuan sa trabaho. Gusto niyang angkinin ang aking buhay at gawin itong kanyang magandang talambuhay. Kinuha ko ang telepono at sa unang pagkakataon pagkatapos umalis, nag-text ako kay Marco. Magkita tayo, pag-usapan natin ang lisensya. Agad siyang sumagot. Bukas ng 10:00 ng umaga sa dati nating lugar. Tinitingnan ang mga salitang iyon, naintindihan ko. Kinagat niya ang pain. Ang dati naming lugar ay isang maliit na paresan sa isang eskinita. Sa pinakamahirap na taon ng pagsisimula ng negosyo, madalas akong dalhin ni Marco dito para maghapunan. Ang 2 order ng pares at kanin ay mas mababa sa 500 piso. Noon, nangako siya na kapag yumaman siya, irerentahan niya para sa akin ang pinakamahal na restaurant. Nang magkaroon ng pera, hindi na niya naalala ang paresan na ito. Pagdating ko, nakaupo na si Marco sa pinakadulong mesa. Pumayat siya at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita ako, akma siyang tatayo, ngunit nanatiling nakaupo. Sa mesa ay may 2 plato ng pares. Sa aking plato, walang sibuyas. Naalala niyang hindi ako kumakain ng sibuyas. Ang alaala na ito ay biglang naging napaka-ironic. Liana, inabot niya sa akin ang kutsara. Kumain ka muna. Hindi ko ginalaw ang pagkain. Pag-usapan natin ang lisensya. Nanigas ang kanyang kamay. Mapait siyang ngumiti. Kailangan ba nating umakto na parang nasa isang business meeting tayo? Tumingin siya sa akin. Nanginig ang kanyang boses. Noong araw na iyon, mali ang lahat ng ginawa ko. Inaamin ko, masyadong biglaan ang pagbabalik ni Isabel. Pinipilit ako ng mga taga-Monolith. Nasa ilalim ako ng matinding presyon. Kaya't itinapon mo ako sa ilalim ng bus. Hindi ko inakalang aalis ka talaga. Kumunot ang kanyang noo. Sigurado akong naiintindihan mo. Palabas lang ito para sa mga investor. Kapag pumasok na ang pera, babawi ako sa iyo. Saan? Sa posisyon, sa pera, sa share sa kumpanya, kahit ano. Napangisi ako. 5 taon na ang nakalipas, ganyan din ang sinabi mo. Nagdilim ang mukha ni Marco. Kinuha niya mula sa kanyang portfolio ang isang dokumento. Karagdagang, kasunduan sa walang hanggang paglilipat ng mga karapatan sa A-Lab Dispatching Computing Module. Binasa ko ang 2 pahina. Ang teksto ay napakaprangka. Si Liana Sandoval ay tumatanggi sa mga karapatan sa pagkamay akda, anumang mga royalty at mga paghahabol. Bilang kapalit, magbabayad ang Sinagtech ng 1 beses na kabayaran na 2 milyong piso. 2 milyon para sa 3 taon ng aking code, 5 taon ng aking buhay, at isang binurang pangalan. Inilagay ko ang mga papel sa mesa. Marco, sa tingin mo ba talaga ay 2 milyon lang ang halaga ko? Kinabahan siya. Ito ay unang draft lang ng kontrata. Magkano ang gusto mo?
Sabihin mo ang halaga. Gusto kong itigil ng Sinagtech ang paggamit ng aking module na pampubliko ninyong kilalanin ang aking pagkamay-akda sa proyekto ng terminal. Nabawiin ninyo ang reklamo tungkol sa pagnanakaw ng mga sikreto sa negosyo at bayaran ang kompensasyon para sa ilegal na pagpapatalsik kasama ang mga bayad sa lisensya para sa 2 taon. Tiningnan niya ako na parang isang baliw. Pampublikong kilalanin ang pagkamay-akda? Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa reputasyon ng kumpanya? Naiintindihan ko. Aatras ang Monolith sa deal. Iyon ba ang kondisyon mo? Sabi ni Marco. Liana, huwag mong kalimutan. Ang Sinagtech ay 5 taon din ng iyong pagod. Kaya mo bang sirain ito? Ayan na. Inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na alas. Hindi siya natatakot na kinamumuhian ko siya. Natatakot siya na hindi ko na pinanghihinayangan ang Sinagtech. Tiningnan ko ang plato ng pares na walang sibuyas. Marco, sa tuwing kailangan mong sumuko ako, naaalala mo na may pagod ako sa kumpanya. Ngunit pagdating sa paghahati ng mga merito, mga share, at mga posisyon, sinasabi mong sa iyo ang kumpanya. Namula ang kanyang mga mata. Liana, gusto ko namang ibigay ang lahat, hindi pa lang dumating ang tamang oras. At noong dumating ang oras para kay Isabel, natigilan siya. Tumayo ako. Hinawakan ako ni Marco sa pulso. Huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Aayusin ko si Isabel. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Hindi mo siya aayusin. Tungkol saan ka nagsasalita? Hindi ikaw ang kailangan niya. Sabi ko. Ang kailangan niya ay ang mga bayad mula sa mga investor pagkatapos ng deal. At isang magandang teknolohikal na kwento na hindi sa iyo. Nagbago ang mukha ni Marco. Tama na ang pag-aaway sa amin. Hinila ko ang aking kamay. Maaari kang hindi maniwala. Sa paglabas ko, lumingon ako. Ngunit kung ako sa'yo, susuriin ko kung bakit siya desperadong hinihiling na bilhin mo ang aking mga karapatan bago pirmahan ang mga dokumento. Naiwan si Marco na nakaupo sa mesa. Bumalik ako sa apartment at kinuha mula sa aking bag ang isang voice recorder. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ni-record mo? Hindi ka ba niya idedemanda? Hindi ko siya pinilit na sumagot. Sinimulan kong kopyahin ang file sa computer. Lahat ng salita ay sinabi niya mismo. Ang recording na ito ay hindi kayang lutasin ang lahat sa isang iglap. Ngunit pinatutunayan nito na alam ni Marco ang tungkol sa nag-expire na lisensya at na ang aking pagpapatalsik ay bahagi ng isang plano para sa deal. Kinabukasan, gumawa ng bagong hakbang ang Sinagtech. Tumawag sa akin ang ina ni Marco, si Tita Maria. Dati, bihirang-bihira siyang tumawag sa akin, maliban na lang kung may sakit sa tiyan ang kanyang anak, kung nag-overtime siya, o kung kailangan niyang mag-ayos ng isang salo-salo. Pagkasagot ko, nagsimula siyang magmakaawa. Liana, nag-away kayo ni Marco. Nangyayari iyan, pero bakit mo sisirain ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya? Napakahirap para sa kanya na makamit ang tagumpay na ito. 5 taon kang kasama niya. Talaga bang gusto mong pagtawanan siya ngayon? Tita Maria? Sagot ko. Siya ang nagpatalsik sa akin. Pinilit lang siya! Sigaw niya. May mga koneksyon si Isabel. Makakatulong siya sa pera para sa pag-unlad. At ikaw? Anong magagawa mo? Maliban sa pagsusulat ng iyong mga linya na walang nakakaintindi, hindi dapat maging matigas ang ulo ng isang babae. Ikaw rin ang magsisisi. Habang nakikinig sa kanya, bigla akong nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Lumalabas na hindi lang si Marco ang nagmamaliit sa akin. Lahat sa paligid niya ay ginamit ang aking mga mapagkukunan sa loob ng maraming taon at inakala na ganoon lang dapat. Nagpatuloy siya. Pumunta ka kay Isabel. Humingi ka ng tawad. Pirmahan mo ang mga papel na iyon. Sinabi ni Marco na kapag nagpakasal kayo, ipapangalan pa rin sa iyo ang apartment. Anong apartment? Natigilan siya. Mahina akong nagsalita. Tita Maria, hanggang ngayon ay naitago ko pa rin ang resibo ng paglilipat ng 3 milyong piso para sa down payment para sa apartment ni Marco. Natahimik ang kabilang linya. Dati, nanahimik ako dahil akala ko ay iisang pamilya tayo. Ngayon, hindi na. Huminto sa pag-iyak si Tita Maria at nagsalita sa isang malamig na tono. Liana, naging napakasama mong tao. Ibinaba ko ang telepono. Sa gabi, dumating ang isang mensahe mula kay Natalia. Handa na ang mga dokumento para sa inspeksyon sa paggawa. Kasabay nito, maghahain kami ng kaso para sa proteksyon ng karangalan at dignidad. Ang issue sa lisensya ay lulutasin ng hiwalay. Kailangan mong harapin hindi lang isang laban, kundi 3. Sumagot ako, laban.
Pagkatapos ipadala ang mensahe, tumingin ako sa bintana. May bagong maliit na rubber plant doon na binili para sa akin ni Bea. Ang mga dahon ay hindi pa ganap na nabubuksan. Diniligan ko ito. At pagkatapos ay tinanggal ang numero ni Marco mula sa listahan ng mga emergency contact. Sa araw ng pagdinig sa Asosasyon ng Industriya, dumating si Marco kasama ang isang abogado. Dumating din si Isabel. Nakasuot siya ng isang mahigpit na itim na pantsuit. Tila nagpasya siyang hindi na maglaro bilang isang mahinang babae. Nang makita ako, tumango lang siya nang walang emosyon, na para bang hindi siya ang umiyak ilang araw na ang nakalipas. Sinisisi ako sa lahat ng kasalanan. Ang komisyon ay binubuo ng 3 eksperto. Ang tagapangulo ay si Enger Cruz, isang respetadong espesyalista sa mga refrigeration unit. Binabasa niya ang mga dokumento at nagsimula ng medyo mahigpit. Liana, 3 araw pagkatapos ng iyong pagbibitiw mula sa Sinagtech, nagtrabaho ka sa UGAT-Core at nagsimulang magtrabaho sa parehong proyekto ng kliyente. Dapat mong maunawaan na mula sa pananaw ng profesional na etika, ito ay mukhang kahina-hinala. Tumango ako, naiintindihan ko. Kung gayon, bakit mo ito ginawa? Dahil pampublikong tinanggal ako ng Sinagtech nang hindi nagbabayad ng kompensasyon para sa mga paghihigpit sa pagtatrabaho, kailangan kong mabuhay. Tinitigan ko siya sa mata. Bukod dito, habang nagtatrabaho sa UGAT Core, hindi ko ginamit ang mga sikreto sa negosyo ng Sinagtech, ang mga tala ng mga bersyon at ang mga source code ng arkitektura ay nasa harap ninyo. Agad na sumingit ang abogado ni Marco. Miss Sandoval, maaaring hindi niya dinala ang mga pisikal na data storage, ngunit hawak niya ang pangunahing komersyal na kadalubhasaan ng Sinagtech. Ito mismo ay isang banta ng hindi patas na kompetisyon. Ngumiti si Natalia. Ang karanasan sa trabaho sa isip ng isang empleyado ay hindi isang sikreto sa negosyo. Kung hindi, lahat ng mga natanggal sa larangan ng programming ay dapat na permanenteng mawalan ng propesyon. Walang sinabi si Cruz at bumaling kay Marco. Iginigiit ng Sinagtech na ang pangunahing sistema ay pag-aari ng kumpanya. Magbigay kayo ng patunay na ito ay isang service creation. Tumango si Marco sa abogado at nagsimulang maglabas ng mga dokumento, mga payroll, mga utos, mga screenshot ng mga repositoryo ng code, mga press release. Sa unang tingin, tila ang Alab ay talagang kanilang internal na produkto. Sumingit si Isabel sa tamang oras. Naiintindihan namin na si Liana ay kumilos dahil sa emosyon. Ngunit ang pag-unlad ng kumpanya ay hindi maaaring maging bihag ng mga personal na relasyon. Masyadong nakakapit si Marco sa nakaraan, kaya hindi niya itinuloy ang kaso ng mahigpit. Gusto kong matawa. Sa wakas, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay nang walang luha at reklamo. Ginagawa niya lang akong isang mapaghiganti at hindi makatwirang dating kasintahan. Tumingin sa akin si Cruz. Ang iyong mga ebidensya. Inilapit ni Natalia ang unang tumpok. Una, ang pagpaparehistro ng code sa pangalan ni Liana bago itatag ang Sinagtech. Pangalawa, ang mga log ng pag-upload para sa terminal, petsa bago pa man malikha ang unang code sa Sinagtech. Pangatlo, ang kasunduan sa lisensya na may mga selyo at pirma. Pang-apat, ang bank transfer para sa 400,000 na may layuning para sa komersyal na paggamit ng module. At panglima, uminto si Natalia. Ang transcript ng kahapon na pag-uusap ni Marco Villanueva sa aking kliyente, kung saan direkta niyang hinihiling na ibenta ang mga karapatan sa halagang 2 milyon. Namutla si Marco. Nag-record ka ng palihim? Tumingin si Natalia. Hinihiling ko sa komisyon na bigyang pansin ang mga pananalita. Ang pag-uusap ay naganap sa isang pampublikong lugar, tungkol sa isang alitan sa ari-arian. Gagamitin namin ito sa legal na batayan. Kinakabahang nagsara ang mga kamao ni Isabel. Matapos marinig ang recording kung saan sinasabi ni Marco ang tungkol sa pera mula sa Monolith at hinihiling na pumirma muna bago siya magbayad, nagdilim ang mukha ni Cruz. Ang mga karapatan ng Sinagtech sa source code ay kaduda-duda, buod niya. Hanggat hindi natatapos ang mga paglilitis sa korte, ang komisyon ay walang batayan upang ilagay si Liana Sandoval sa mga blacklist. Nagpanik si Marco, ngunit nasira na niya ang proyekto sa Timog Logistics. Ang pagkasira ng proyekto ay tasahin ng kliyente, mahigpit na sagot ni Cruz. At ang talahanayan ng mga parameter na may mga watermark ni Liana na ipinakita ng iyong kumpanya sa kliyente ay talagang nangangailangan ng paliwanag. Dito nagsalita si Isabel. Iyon ay aking teknikal na pagkakamali sa pag-aayos ng mga papel.
Dati kaming nagtatrabaho ni Liana. Ang kanyang mga draft ay naiwan sa opisina. Tumingin ako sa kanya. Wow! Ang draft na iyon lang ay nasa aking personal na drawer. Bahagyang ngumiti si Isabel. Kita mo, ikaw mismo ang umamin na sadya kang nag-iwan ng mga dokumento na may mga pagkakamali upang saktan ang kumpanya. Sa ilalim ng mesa, bahagyang hinigpitan ni Natalia ang aking kamay. Magaling na manipulator si Isabel, ngunit hindi ako nagpatinag. Inaamin ko na naglagay ako ng mga watermark sa aking mga personal na kopya para sa proteksyon laban sa pagnanakaw. Ngunit kung bakit mo ito ipinakita bilang opisyal na ulat ng kumpanya, iyon ang dapat mong ipaliwanag. Pinukpok ni Cruz ang panulat sa mesa. Sapat na. Desisyon ng komisyon. Ang mga paghihigpit sa propesyon ay tinatanggihan. Ang isyu sa pagmamayari ng programa ay lutasin sa korte. Nagdilim ang mukha ni Marco. Paglabas namin sa pasilyo, hinabol ako ni Marco. Liana, masaya ka na? Dahil hindi pa ito tapos. Talaga bang dadalhin mo kami sa korte? Sabi niya. Ikaw ang nagtapon sa akin. Ginawa ko iyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Para kay Isabel, para malutas ang problema sa pinakamababang gastos. Natigilan siya. Tinapos ko ang parirala para sa kanya. Nanigas siya. Napagtantong alam ko ang lahat. Lumapit si Isabel mula sa likuran at kinuha ang kanyang braso. Marco, huwag kang mag-aksaya ng laway. Nasa likod niya ang Yugat Core. At si David Serrano syempre, napakatapang niya. Tumingin ako sa kanya. Isabel, hindi kailangang sa bawat pangungusap ay iugnay mo ako sa mga lalaki. Kung nabubuhay ka sa gastos ni Marco, hindi ibig sabihin na nabubuhay ako sa gastos ni David. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pagbalik sa Yugat Core, bahagyang naibalik ang aking mga access. Ang security check ay hindi nakahanap ng ebidensya ng pagnanakaw. Ngunit ang proyekto sa Timog Logistics ay nakabitin pa rin at nawalan ng down payment ang Yugat Core. Hindi ako direktang sinisi ng technical director, ngunit sa isang pulong, sinabi niyang kailangang masusing suriin ang mga panganib. Tahimik akong nakinig. Ito ang katotohanan. Hindi lahat ay obligadong umunawa sa aking sitwasyon. Para sa marami, ang resulta lang ng proyekto ang mahalaga. Pagkatapos ng pulong, tinawag ako ni David. Ano ang plano mong gawin ngayon? Hintayin ang pampublikong pahayag ng pamunuan ng Sinagtech tungkol sa mga pamumuhunan, sagot ko. Kumunot ang kanyang noo. Gusto mong gumawa ng palabas doon mismo? Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong magsalita hanggang sa dulo. Pinagsama-sama ko ang peking resume ni Isabel, ang mga brochure ng Sinagtech, ang mga abiso sa lisensya, ang liham mula sa terminal, at ang talahanayan na may mga watermark. Para makuha ang pera, kailangan nilang magkuwento tungkol sa mga natatanging teknolohiya. Sa sandaling sabihin nilang ang alab ay kanilang sariling gawa, haharapin nila ang isang pader ng mga katotohanan. Matagal akong tiningnan ni David. Malaki ang panganib. Maari kang akusahan ng industrial sabotage. Alam ko, pero gagawin ko. Ang pinakakinatatakutan ni Marco ay hindi ang mawala ako. Takot siyang mawala ang kanyang kwento tungkol sa hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ayaw ko nang mabuhay sa loob ng kanyang mga ilusyon. Ang press presentation ng Sinagtech ay naka-schedule sa Biyernes sa isang banquet hall ng isang 5-star hotel. Magandang information stand na may mga logo, pambansang paglulunsad ng Alab system at pagpirma ng isang strategic agreement sa Monolith Invest. Pagdating ko, puno ng mga mamamahayag, kliyente, at kasosyo ang hall. Umupo kami ni Natalia sa likuran. Dumating din si David, ngunit umupo sa kabilang panig. Nagkasundo kaming hindi magbabatian. Ngayon ay hindi laban ng Yugat Core sa Sinagtech. Ito ay laban ni Liana para sa kanyang ninakaw na pangalan. Sa entablado, nagniningning si Marco. Nasa kanyang elemento siya. Nagkwento tungkol sa mga paghihirap sa simula, tungkol sa mga pangarap sa teknolohiya, tungkol sa kung paano sila lumago mula sa krisis sa terminal. Katabi niya si Isabel, nagkukwento tungkol sa pagpasok sa mga bagong merkado. Sa isang malaking screen, lumitaw ang kanyang listahan ng mga nagawa, kabilang ang pakikilahok sa isang pangunahing modernisasyon ng isang nangungunang European platform. Kinunan ko ng larawan ng screen at ipinadala kay Natalia. Sumagot siya, natanggap. Pagkatapos ay nagsalita si Marco tungkol sa software base. Ang computational part ng A-Lab ay personal kong binuo at ng aking koponan sa simula pa lang ng Sinagtech. Nagsara ang aking mga kamao. Ilang beses ko nang narinig ang pariralang iyon. At sa bawat pagkakataon, nakatayo ako sa likod ng entablado, tinitingnan ang mga mikropono, muling isinusulat ang mga talumpati,
Nag-o-order ng kape para sa mga tamang kliyente. Ngayon, nakaupo ako sa hall at nakikinig kung paano ako muling binubura mula sa kasaysayan. Nagsimula ang session ng tanong at sagot bago pirmahan ang kasunduan. Itinaas ni Natalia ang kanyang kamay. Ayaw siyang bigyan ng host ng pagkakataon, ngunit itinaas din ni Vicente Serrano ang kanyang kamay. May nakakilala sa kanya at napilitan ang mga organizer na ibigay ang mikropono. Hindi tumayo si Vicente. Sir Marco, nabanggit ninyo ang krisis sa terminal. Sabihin ninyo, sino eksakto ang sumulat ng pangunahing rescue update? Bahagyang nanginig ang mukha ni Marco, ngunit mabilis siyang nakabawi. Iyon ay isang pinagsamang gawain ng unang koponan ng Sinagtec. Ibig sabihin, ang lagda na Cipra 47 ay ang pangalan ng inyong grupo ng mga espesyalista? Tanong ni Vicente. Naging pilit ang ngiti ni Marco. Oo, tumango si Vicente at ipinasa ang mikropono kay Natalia. Tumayo siya. Kinakatawan ko ang interes ni Liana Sandoval. Hinihiling ko kay Sir Marco na kumpirmahin ang tatlong katotohanan. Agad na natahimik ang hall. Naging bato ang mukha ni Marco. Ito ay isang business meeting kasama ang mga mamamahayag. Ang mga personal na alitan ay hindi angkop dito. Walang emosyong nagpatuloy si Natalia. Kung hindi ninyo pampublikong inangkin ang mga karapatan sa isang pinagtatalunang teknolohiya, hindi namin kayo kailangang pampublikong pasinungalingan. Nagsenya siya sa mga technician na ikonekta ang kanyang computer. Sinubukan ng mga organizer na pigilan, ngunit naamoy na ng mga mamamahayag ang dugo. Sinabi ni Vicente Serrano, kung may problema ang Sinagtec sa screen, maaari ninyong ilabas sa akin. Masyadong malaki ang kanyang impluensya sa industriya at sumuko ang mga technician. Una, sabi ni Natalia, pagpaparehistro ng source code bago itatag ang kumpanya. Pangalawa, mga log ng pag-upload ng update. Pangatlo, kasunduan sa lisensya na may pirma ni Marco. Pang-apat, ang audio recording. Kung saan maririnig ang boses ni Marco, pirmahan mo muna ang paglilipat ng mga karapatan at kapag pumasok na ang pera mula sa Monolith, babawi ako. Umugong ang bulungan sa hall. Naging pangit ang mga mukha ng mga investor mula sa Monolith Invest. Umatras si Isabel. Inagaw ni Marco ang mikropono mula sa host. Ang mga materyales na ito ay kinuha sa labas ng konteksto. Si Liana ay isang dating empleyado. Ang kanyang mga gawa ay pag-aari ng kumpanya. Tumayo ako mula sa aking upuan. Oo, sa pagkakataong ito, ako na mismo ang nagsalita. Marco, bago pa man itatag ang Sinagtec, isinulat ko na ang Daloy module. Oo o hindi. Tiningnan niya ako na parang gusto niya akong lapain. Ang 400,000 piso para sa unang taon, inilipat mo ba iyon sa akin ng personal para sa paggamit ng module? Oo o hindi. Pagkatapos ng insidente sa terminal, nagmakaawa ka sa akin na wag hilingin ang pagkamay-akda hanggang sa tumayo ang kumpanya. Oo o hindi. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Liana, kailangan mo ba talagang ilabas ang ating maruming damit sa publiko? Hindi ito maruming damit, hindi nanginig ang boses ko. Ikaw ang nangaakit ng pera ng iba gamit ang aking mga gawa. Nagkukwento ka ng mga fairy tale, umaasa sa aking pananahimik. Dinadagdagan ko lang ng mga katotohanan ang iyong kwento. Biglang sumingit si Isabel. Kahit na ikaw ang sumulat ng unang module, hindi mo maaaring burahin ang mga merito ni Marco sa pamamahala. Gusto mo bang sirain ang kumpanya? Paano naman ang mga empleyado? Ibinaling ko ang tingin sa kanya. Mga empleyado? Kung gayon, sagutin mo. Noong kinokolekta mo ang mga dokumento para sa mga investor, bakit mo ipinadala sa kliyente ang aking talahanayan na may mga watermark bilang opisyal na mga pagsubok ng Sinagtec? Namutla siya. Sinabi ko na, aksidente lang iyon. At ang iyong karanasan sa Europa, aksidente rin ba iyon? Pinindot ni Natalia ang isang pindutan at sa screen ay lumitaw ang isang liham mula sa isang kanluraning kumpanya. Si Miss Reyes ay nagtrabaho bilang tagasalin ng mga brochure ng impormasyon. Hindi siya lumahok sa pagbuo ng arkitektura o sa pamamahala ng proyekto. Nakakasilaw ang mga flash ng kamera. Nahirapang huminga si Isabel. Biglang lumingon si Marco sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang unang pag-ibig na may hindi maitagong hinala. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Hindi ka dumating para kay Marco o para sa proyekto. Ang kailangan mo ay ang upuan ng deputy director at isang share sa kapital. At para linisin ang mga bakas, pinilit mo si Marco na tanggalin ako at sinubukang pilitin akong pumirma sa isang waiver ng mga karapatan. Tama ba? Gumagalaw ang mga labi ni Isabel.
Nagdedeliryo ka ba? Inilabas ni Natalia ang huling slide. Ang parehong email exchange sa investment curator ng Monolith. Inaasahan na ang pagpirma ay maisasagawa sa pinakamababang gastos dahil si Marco ay may personal na impluensya kay Liana. Nang umilaw sa malaking screen ang mga salitang sa pinakamababang gastos, nawala ang natitirang dugo sa mukha ni Marco. Tiningnan ko siya. Sa wakas, naintindihan niya na hindi siya ang puppeteer. Siya mismo ay isang pawn lamang sa plano sa pananalapi ni Isabel. Tumayo ang kinatawan ng Monolith Invest. Ang pagpirma ay kinakansela. Ang Sinagtech ay obligadong magbigay ng mga nakasulat na paliwanag tungkol sa katotohanan ng impormasyong isiniwalat. Nagsimula ang kaguluhan sa hall. Nagmadali ang mga mamamahayag patungo sa entablado, nagbulungan ang mga kliyente, at nagkatinginan sa takot ang mga empleyado. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado na may mikropono sa kamay, hindi makapagsalita. Sa likod niya, maliwanag na nagniningning ang mga titik na alab. Naalala ko ang aming lumang inuupahang apartment. Nakaupo ako sa harap ng computer hanggang umaga, binubuo ang unang bersyon ng programa, at si Marco ay natutulog sa tabi ko. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa mesa. Maingat ko siyang tinatakpan ng aking jacket. Noon, akala ko ay sabay naming sinisindihan ng apoy. Nang maglaon, nalaman kong kinuha niya ang apoy na iyon para sa kanyang sarili. Iniwan ako sa dilim. Ngunit ngayon, hindi ko binawi ang apoy. Ipinakita ko lang sa lahat kung sino ang nagsindi nito. Pagkatapos ng presentasyon, naging magulo ang Sinagtech. Ini-freeze ng Monolith ang paglilipat ng pondo. Nag-anunsyo ng bagong tender, ang Timog Logistics. Humihingi ng paliwanag ang mga kliyente tungkol sa mga karapatan sa pagkamay-akda. 3 araw na puno ng mga headline ng mga publikasyon sa industriya tungkol sa pinakamababang gastos sa isang dating kasintahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ng buo ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. Ngunit ngayon, siya mismo ang nasa ilalim ng mikroskopyo. Nawala si Isabel sa loob ng 2 araw. Sa 3 araw, nag-post siya ng isang pampublikong pahayag. Ang pagbabalik sa sariling bayan at pagtatayo ng isang negosyo ay mahirap. Hindi ko inaasahan na madadamay ako sa mga alitan sa pag-ibig ng iba. Ngunit nasa panig ko ang katotohanan. Sa post, may kalakip na larawan mula sa waiting area ng airport. Gusto niyang tumakas. Naharang siya ni Marco sa gusali ng airport. Hindi ko ito nakita. Ikinuwento lang sa akin ni Mang Lito. Nang dumating si Marco, nakapag-check-in na siya. Sa kanyang mga sigaw kung totoo ba ang mga liham, sumagot lang siya ng simple. Marco, huwag kang magkunwaring isang inosenteng biktima. Ikaw ang nagpatalsik sa kanya. Ikaw ang nag-abot ng mga dokumento. Kung talagang mahal mo siya, mapipilit ba kita? Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto dahil iyon ang katotohanan. Pagbalik sa kumpanya, nagkulong si Marco sa kanyang opisina sa loob ng 1 araw. Sa isang emergency meeting ng Board of Directors, hiniling ng mga shareholder na tanggalin siya sa posisyon ng CEO at ipasa ang pamamahala sa isang bagong pinuno. Tumutol si Marco, ngunit wala siyang plano para iligtas ang kumpanya. Nagsimulang mag-text sa akin ang mga dating kasamahan. Liana, pasensya na. Nanahimik kami noon dahil takot kaming mawalan ng trabaho. Ang talahanayan na may mga watermark, inutusan ako ni Isabel na hanapin. Hindi ako nakatanggi. Masyadong masama na si Marco. Baka bumalik ka. Kung hindi, babagsak ang kumpanya. Hindi ako sumagot ng mahaba. Ipinasa ko lang ang mensahe, kasama ang mga ebidensya kay Natalia. Tinawag akong malamig ni Bea. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Sabi ko, hindi ko na lang responsibilidad ang lahat. Dati, akala ko, kung mas marami akong gagawin, magiging mas madali para sa kanila. Sa huli, nasanay lang silang umasa sa akin. Nakalimutan na ako rin ay nahihirapan. Sa pagdinig sa dole, hindi dumating si Marco. Dumating ang bagong itinalagang direktor at isang abogado. Mas malambot ang kanilang tono. Sumang-ayon sila sa mga bayarin at pampublikong paghingi ng tawad, ngunit iginiit ang isyu ng mga karapatan sa source code. Tinanong ni Natalia, paano natin gagawin? Ang labor dispute ay tatapusin sa pamamagitan ng kasunduan. Ang lisensya ay ilalagay sa isang hiwalay na kaso. Ihiwalay natin ang isyu ng lisensya sa labor dispute. Kumunot ang noo ng abogado ng kabilang panig. Liana, ang isang hiwalay na paglilitis ay tatagal ng maraming taon. Hindi ako nagmamadali. Sa huli, inutusan ng Sinagtech na bawiin ang papel ng pagpapatalsik na may mga mapanirang puri na pananalita, bayaran ng mga utang sa sahod, vacation pay,
at overtime. Ang pera ay hindi malaki, ngunit ang mahalaga sa akin ay ang opisyal na pagbawi. Napilitan ng Sinagtec na aminin na walang nahanap na ebidensya ng paglabag ni Liana Sandoval sa mga panuntunan ng korporasyon at pagnanakaw ng mga sikreto sa negosyo. Sa araw ding iyon, isa sa mga babaeng nagtsismisan sa pantry ng Yugat Core ay nag-text sa akin sa work messenger, "Sorry." Sumagot ako, "Walang anuman. Sa susunod, huwag kang magmadaling maniwala sa mga chismis nang walang ebidensya." Nagpadala siya ng isang mensahe na may umiiyak na emoji. Ipinagpatuloy ng Timog Logistics ang tender para sa mga proyekto. Muling nag-apply ang Yugat Core. Dahil sa mga formal na patakaran ng security check, hindi pa rin ako maaaring lumahok sa pagtatanggol ng proyekto. Ngunit ang pundasyon ng arkitektura ay ginawa ko batay sa mga open data sa panahon ng aking suspensyon, at tinapos lang ng mga programmer ang mga gumaganang module. Hindi ako itinago ni David sa likod ng entablado. Inilagay niya sa aking mesa ang isang badge ng listener. "Maaari kang umupo sa hall, ngunit walang karapatang magsalita." "Salamat," kinuha ko ang card. Tumingin siya sa akin. "Karapat dapat ka dyan." Sa presentasyon, ang sistema ng Yugat Core ay gumana ng perpekto. Walang magagandang salita at usok. Malinaw na pagpapatupad ng bawat senaryo. Sa huli, nagtanong si Mr. Ocampo, "Sino ang mamumuno sa proyekto pagkatapos ng paglulunsad?" Tumango ang technical director sa aking direksyon. Idinagdag ni David, "Si Liana Sandoval ang mamumuno sa diskarte, sa pag-unlad ng produkto. Ang teknikal na koponan ay tinatapos ang mga huling legal na pamamaraan. Ang mga dokumento ay nasa isang independent na reviewer." Tumango si Mr. Ocampo. Kung gayon, panatag na ako. Pagkalipas ng 2 linggo, nanalo ang Yugat Core sa tender. Hindi ito isang malaking tagumpay. Binawasan ang budget ng 15%, pinaikli ang mga deadline, malaki ang presyon sa koponan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa hanay ng project lead, ang aking pangalan ang nakalagay, hindi kasintahan ng tagapagtatag, hindi suporta sa anino, hindi isang walang pangalan na grupo ng mga espesyalista, kundi si Liana Sandoval. Hinahanap ako ni Marco noong gabi ng pirmahan ng kontrata. Lumabas ako sa opisina ng Yugat Core at nakita ko siya sa ilalim ng isang ilaw poste. Sobrang payat niya. Gusot ang kanyang damit at pula ang kanyang mga mata. "Liana." Huminto ako, hindi lumalapit. Mahina siyang nagsalita. "Pumunta ako sa apartment. Alam kong lumipat ka na." Pagkatapos umalis, kinuha namin ni Bea ang mga huling gamit. Walang laman na ang mga aparador, pati na rin ang mesa. Ang natira lang ay ang pares ng mga tasa. Kinuha ko ang sa akin at iniwan ang sa kanya. "Wala kang iniwan?" sabi niya. "Iniwan ko ang resibo para sa unang bayad," sagot ko. Mapait siyang ngumiti. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naging isang ganap na hayop ako. Oo, tinitigan ko siya. 1 buwan na ang nakalipas. Baka natunaw ako sa mga salitang iyon, ngunit ngayon, hindi na. Ang pagiging hayop o hindi ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga kahihinatnan. "Marco, alam mo kung gaano ako kahalaga sa kumpanya. Sigurado ka lang na hindi ako aalis." Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hinintay ko ang mga salitang ito. Nagkamali ako. Ngunit nang marinig ko, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi isang walang katapusang pagod. "Saan ka eksaktong nagkamali?" Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang mahanap na salita. Sumagot ako para sa kanya. "Ginawa mong kasangkapan ang aking pag-ibig para kumita, ang aking profesionalismo bilang isang libreng mapagkukunan, ang aking pasensya bilang pinakamababang gastos." Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. "Ibibigay ko ang lahat, ang apartment, ang share, ang pera. Humingi ka ng kahit ano." Umiling ako. Gusto kong tuluyan ka ng mawala sa buhay ko. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. "Tungkol sa mga lisensya at mga multa, hayaan nating mag-usap ang mga abogado." Ang emosyonal na bahagi ay tapos na. Nilampasan ko siya at nagpatuloy sa paglakad. Sumigaw siya sa aking likuran, at si David, "Talagang makikipagrelasyon ka sa kanya?" Huminto ako at lumingon, "Marco. Hindi ako umalis sa iyo para lang pumunta sa ibang lalaki." Nanigas siya. "Umalis ako para hanapin ang aking sarili." Ang alitan sa lisensya ay hindi natapos kaagad. Ang bagong pamunuan ng Sinagtec ay mas praktikal kaysa kay Marco. Naintindihan nila na ang mga korte ay magpapabagsak sa kumpanya at nag-alok ng isang kasunduan.
Ang mga negosasyon ay naganap sa isang business center sa tapat ng opisina ng UGAT Corps. Mula sa Sinagtech, naroon ang crisis director, isang abogado, at isang technical lead. Dumating din si Marco, ngunit umupo sa gilid ng mesa at nanahimik. Mula sa aking panig, kami ni Natalia. Hindi dumating si David sa aking kahilingan. Ayaw kong gawin itong isang away ng mga kumpanya. Nag-alok ang Sinagtech ng 3 pagpipilian. Pagbili ng lahat ng karapatan sa isang malaking halaga, pag-renew ng lisensya sa loob ng 2 taon na may bayad ngunit walang pampublikong pagbawi, o kumpletong pag-alis ng module mula sa mga sistema ng Sinagtech. Bibigyan ko sila ng 3 buwan na transition period para sa isang hiwalay na bayad. Babayaran nila ang mga lumang utang at pampublikong kikilalanin ang aking pagkamay-akda sa rescue module para sa terminal. Mahinang nagtanong si Natalia, "Saan ka nakakiling?" Tiningnan ko ang 3 punto. Ang pagbili ang pinakamadaling solusyon. Kunin ang pera at umalis. Ngunit kung gayon, ipagpapatuloy nilang ikwento ang mga fairy tale tungkol sa koponan ni Marco na nakatago lamang sa likod ng isang legal na kasunduan. Ayaw kong muling lamunin. Ang 3 pagpipilian. Kumunot ang noo ng direktor ng Sinagtech. Ang pampublikong pagkilala ay malaki ang epekto sa reputasyon. Kung gayon, pupunta tayo sa korte. Natahimik. Biglang nagsalita si Marco. Gawin ninyo ang sinasabi niya. Lahat ay tumingin sa kanya. Siya ang sumulat ng mga programa. Naging napakatahimik sa conference room. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ito sa harap ng iba. Ngunit hindi ako naantig. Ang pagbabalik ng ninakaw ay hindi isang pabor. Pinirmahan ang kasunduan. Binayaran ng Sinagtech ang mga utang sa lisensya, ang bayad para sa suporta, at ibinalik ang unang bayad para sa apartment. Sa loob ng 3 buwan, dapat nilang tanggalin ang module at mag-post sa website ng isang opisyal na pagbawi at bawiin ang lahat ng mga reklamo mula sa mga komisyon. Ang kapalaran ni Isabel ay nalutas ng mas mabilis. Ang Monolith Invest, upang linisin ang kanilang pangalan mula sa iskandalo, ay naglabas mismo ng mga resulta ng isang internal na pagsisiyasat. Pineke ni Isabel ang mga dokumento tungkol sa karanasan sa trabaho. Itinago ang conflict of interest at sinubukang ipilit ang isang deal na may hindi malinis na mga karapatan. Hindi siya nakulong, ngunit lahat ng malalaking kumpanya sa bansa ay inilagay siya sa blacklist. Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe. Nanalo ka, ngunit sa tingin mo ba ay pinahahalagahan lang ni David Serrano ang iyong kaluluwa? Kailangan din niya ang iyong mga teknolohiya. Sumagot ako, ang mga teknolohiya ay maganda. Ang mahalaga ay nagbabayad sila ng pera, kinikilala ang pagkamay-akda at iginagalang ang mga personal na hangganan. Hindi na siya muling nag-text. Noong gabing iyon, inimbitahan ako ni Vicente Serrano para sa hapunan, hindi sa isang magarbong restaurant, kundi sa isang ordinaryong kantina sa gusali ng UGAT Corps. Sinabi niyang masyado na siyang matanda para sa mga social event. Naroon din si David. Medyo tensyonado ang kapaligiran. Pagkaupo ko, sinabi ko, "Sir Vicente, kung ito ay isang hapunan bilang pasasalamat, tinatanggap ko. Kung ito ay isang blind date para sa manugang, tatayo ako at aalis." Halos mabulunan si David sa kanyang tsaa. Tumawa ng malakas si Vicente na nanginginig ang kanyang mga balikat. Sinabi sa akin ni David ang tungkol sa iyong allergy. Ako ang nagpilit sa kanya noon, kaya't nasabi niya iyon. Kasalanan ko. Tumango ako. Kasalanan ninyo. Seryosong tumango si David bilang sagot. Hindi na mauulit. Inabot sa akin ni Vicente ang isang makapal na folder. Ito ay isang alok ng pakikipagsosyo sa isang bagong linya ng produkto ng UGAT Corps. Hindi para sa manugang. Para kay Liana Sandoval. Binuksan ko ang unang pahina. Independent Backup Logistics Management Platform ng UGAT Corps. Pinuno ng direksyon. Liana Sandoval. Karapatan sa mga bonus. Pagkamay-akda. Share sa kapital. Ang mga kondisyon ay isinulat ng napakalinaw. Mga tungkulin, mga panganib, kita, pamamaraan ng pag-alis. Lahat ay may malinaw na mga hangganan. Matagal kong tiningnan ang mga papel. Bakit ako? Dahil kaya mong gawing isang gumaganang kasangkapan ang mga hubad na formula. Kailangan ng UGAT Corps ang mga taong tulad mo, sagot ni Vicente. Idinagdag ni David. At dahil ayaw naming ulitin ang kapalaran ng Sinagtech, hindi maaaring lumago ang isang kumpanya sa pamamagitan ng paglamon sa mga pangalan ng mga lumikha nito. Ibinaling ko ang aking tingin sa kontrata. 5 taon na ang nakalipas. Pinapakain ako ni Marco ng mga pangako.
Magkakaroon ng mga share, magkakaroon ng apartment, magpapakasal tayo. Ang mga pangakong iyon ay hindi kailanman naisulat sa papel. Ngayon, nasa harap ko ang isang mahigpit na legal na dokumento. Hindi romantiko, ngunit napaka-maaasahan. Kailangan kong ipakita ito sa isang abogado bago ako sumagot. Sumang-ayon si Vicente. Siyempre, pagkatapos ng hapunan, sinamahan ako ni David hanggang sa MRT. Hindi niya inalok na ihatid ako dahil sinabi kong ayaw kong gumamit ng mga personal na pabor hanggat hindi pa natutukoy ang katayuan ng aming relasyon sa mga turnstile. Huminto siya. Liana. Lumingon ako. Kalmado ang kanyang boses. Kapag natapos na ang lahat ng kaguluhang ito, maaari ba akong opisyal na manligaw sa iyo? Ginulo ng hangin sa MRT ang aking buhok. Hindi ako agad sumagot. Dati, takot akong tanggihan ang isang tao at ilagay siya sa isang alanganing sitwasyon. Takot na ang pananahimik ay papatay sa isang relasyon. Takot na mabigo. Ngunit ngayon, naintindihan ko, ang unang bagay na dapat matutunan ng isang tao ay huwag magmadali sa mga sagot. Sir David, sabi ko, sa ngayon, ang pinakagusto kong alagaan ay ang aking bagong teknikal na pag-unlad. Ngumiti siya. Kung gayon, pipila ako. Ngumiti rin ako. Mahaba ang pila. Matiyaga ako. Tumunog ang turnstile. Pumasok ako. Hindi ako lumingon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagtakas. Alam na alam ko kung saan ako pupunta. Pagkalipas ng 3 buwan, lumitaw sa website ng Sinagtech ang isang pagbawi. Ang teksto ay tuyo, ngunit napanatili ang diwa. Ang pangunahing update para sa sistema ng terminal ng Silangan Logistics ay batay sa mga gawa ni Liana Sandoval. Ang software base ng ALAB ay bahagyang nakabatay sa mga lisensyadong teknolohiya ni Liana Sandoval. Ang mga nakaraang pahayag ay hindi kumpleto at sa pamamagitan nito ay binabawi. Para sa marami, tila hindi sapat ito. Nagalit si Bea. Dapat ay sumigaw sila sa bawat sulok na si Marco ay isang magnanakaw. Ngumiti lang ako. Ang piliti ng isang kumpanya na opisyal na aminin ang katotohanan sa kanilang pangunahing mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa sa isang sigaw sa internet. Pagkatapos ng publikasyon, nagsimulang tumawag sa akin ang mga lumang kliyente. Nag-aalok ng mga kontrata para sa independent na pagkonsulta. Hindi ko lahat kinuha. Dati, takot akong makaligtaan ng pagkakataon. Ngayon, sinasala ko sila. Hindi gumagalang sa mga kasunduan? Tanggi. Gustong makinig sa mga magagandang kwento sa halip na magbayad? Tanggi. Nagtatanong, ano na ang nangyari sa inyo ni Marco? Bago pa man pag-usapan ng teknikal na gawain, tanggi rin. Gumana ang bagong software ng UGAT Core. Nagkaroon ako ng sarili kong maliit na koponan ng mga inhinyero. Sa unang pulong, isinulat ko sa pisara ang 3 panuntunan. Para sa anumang pangunahing kontribusyon, dapat na nakasaad ang pagkamay-akda. Ang personal na oras ay hindi pag-aari ng kumpanya bilang default. Kung ang isang tao ay umalis sa koponan, ang kanyang pangalan ay hindi binubura mula sa kasaysayan. Itinaas ng isang batang espesyalista na si Miko ang kanyang kamay. Ma'am Liana, dapat itong ilagay sa mga patakaran ng kumpanya. Ngumiti siya. Mukhang mahigpit at maganda. Inilagay ko ang marker. Ang mga hangganan ay dapat na itakda. Bago ka masaktan, hindi pagkatapos. Tumango si Miko ng may pangunawa. Hindi ako nagbigay ng moral na aral. Ang mga panuntunan ng sistema ay mas epektibo kaysa sa anumang mga salitang panawagan. Nakipagkita sa akin si Marco ng isa pang beses. Hindi para magmakaawa na bumalik, kundi sa huling pagpirma ng mga dokumento tungkol sa pag-alis ng aking code mula sa kanilang mga sistema. Nakaupo siya sa kabilang panig ng mesa, tahimik at walang sigla. Nang walang mga pamumuhunan mula sa monolith, hindi na bangkarote ang Sinagtech, ngunit binuwag ang mga departamento ng pag-unlad at bumalik sa mga maliliit na order. Hindi na direktor si Marco. Naiwan lamang na may maliit na share at katayuan bilang consultant. Pagkatapos ng pirmahan, tinawag niya ako, Liana. Sa susunod na buwan ay aalis ako papuntang isang branch sa probinsya. Tumango ako. Good luck. Mapait siyang ngumiti. Kahit ang mga formal na salita mo ay parang robot na ngayon, inilalagay ko ang laptop sa aking bag. Tayo ay mga kasosyo lang sa negosyo. Matagal siyang nanahimik. At pagkatapos ay sinabi, itinago ko ang tasang iyon. Naintindihan ko. Ang tinutukoy niya ay ang pares ng tasa mula sa lumang apartment. Dati, ang pariralang iyon ay maaaring magbukas ng mga lumang sugat, ngunit ngayon,
Naisip ko lang na iyon ay kanyang personal na gamit. Gusto niyang itago, hayaan siyang itago. Marco, tiningnan ko siya. Huwag mong pagkamalan ng nostalgia sa kabayaran para sa mga pinsala. Namula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya gumawa ng hakbang palapit sa akin. Naintindihan niyang sa pagkakataong ito, walang pumipigil sa kanya. Ang balita tungkol kay Isabel ay umabot sa pamamagitan ng mga propesyonal na bilog. Lumipat siya sa ibang lungsod. Nagbago ng propesyon sa pagkonsulta sa imahe ng mga kumpanya. May nagsabi na masama ang kanyang kalagayan. May nagsabi na gumawa siya ng bagong talambuhay. Hindi ko na ito sinubaybayan. Sinubukan niyang nakawin ang aking pwesto, ang aking karanasan, at ang aking kasaysayan. Ngunit nang tumigil akong tumayo sa tabi ni Marco at maghintay sa kanyang awa, nawalan siya ng anumang kahulugan para sa akin. Tungkol sa ina ni Marco, sa pamamagitan ng mga kakilala, ipinadala niya sa akin ang 3 milyong down payment at ilang karagdagang bayad. Kinuha ko lang ang principal na utang at ang mga interes ayon sa batas, ibinalik ang natitira. Nagalit si Bea. Bakit hindi mo kinuha? Ininsulto kanya ng husto. Hindi ko iyon pera. Ang pera ng iba ay nagpaparumi sa mga kamay. Umismid siya. Naging napakataray mo. Nag-isip ako. Hindi ito tungkol sa pagiging mataray. Tumigil lang akong tiisin ang hindi ko dapat tiisin. Sa Tagsibol, gumana ang bagong sistema ng UG80 Core sa mga bodega ng Timog Logistics. Sa unang gabi pa lang, nagkaroon ng aberya. Sa isang lumang reefer truck, pumalya ang sensor. Hindi sumasagot sa tawag ang driver. Ang sistema, na sumusunod sa aming algorithm ng lokal na pagtugon, ay automatikong inilipat ang order sa pinakamalapit na distribution center at natapos ang paglilipat sa loob ng 7 minuto. Nagpadala si Mr. Ocampo ng isang larawan na may thumbs up, nagdiwang ang kuponan, at ako, nakaupo sa opisina. Tinitingnan ang berdeng kurba ng katatagan sa monitor at naaalala ang krisis sa terminal maraming taon na ang nakalipas. Noon, nakaupo ako sa isang masikip na studio sa ilalim ng ingay ng fan ng lumang computer. Natutulog si Marco sa tabi ko at naniniwala akong kung tutulungan ko siyang manalo ng isang beses, magpapatuloy kaming magkasama. Ngayon, naintindihan ko, ang tunay na pagsasama ay hindi kapag ang isa ay habang buhay na dinadala ang isa pa sa anino. Ito ay kapag ang iyong pangalan ay maliwanag ding nagniningning sa araw. Sa gabi, sa isang corporate party, hindi nag-book si David ng isang marangyang restaurant. Pinagsama namin ang 2 mesa sa isang ordinaryong ihawan malapit sa opisina, nag-order ng inihaw na karne, gulay, at isang kahon ng soft drinks. Inabot sa akin ni David ang menu. Ma'am Liana, pumili ka muna. Kinuha ko ang menu at nag-order ng 2 putahe na gusto ko. Hindi ang mga gusto ni Marco, hindi ang mga madaling hatiin sa lahat, kundi ang mga gusto kong kainin. Sa gitna ng hapunan, inilapit sa akin ni David ang isang baso ng tubig. Tiningnan ko siya. Agad siyang nagpaliwanag. Hindi ito pagpapakita ng pag-aalala, masyado lang maanghang ang karne. Natawa ako. Sir David, napakagaling ng iyong instinct para sa self-preservation. Sumigaw si Miko mula sa katabing upuan. Sir David, pang-ilan po kayo sa pila? Halos mabulunan ako. Si David ay ganap na kalmado, hindi pa nakakuha ng numero. Nagtawanan ang lahat. Tumawa rin ako. Walang alinlangan, walang presyon mula sa inaasahan ng iba. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ako papunta sa aking bagong inuupahang apartment. Ito ay isang maliit na modernong apartment, 2 istasyon ng MRT mula sa opisina. Ako lang ang nakakaalam ng code ng lock. Sa ref, mayroon akong paboritong yogurt drink. Sa bintana, ang maliit na rubber plant ay naglabas ng mga bagong dahon. Ibinagsak ko ang aking bag. Binuksan ang aking laptop at nakita ang isang bagong email. Nagpadala, Vicente Serrano. Sa kalakip, isang kopya ng parehong liham ng pasasalamat mula sa terminal. Binago niya ang pangalan ng file sa para lang kay Liana. Na-download ko ang file at inilipat ito sa isang bagong folder sa desktop. Ang folder ay pinangalan ng aking mga ebidensya. Doon nakalagay ang desisyon ng Labor Commission, ang kasunduan sa lisensya, ang utos ng pagtatalaga bilang pinuno, ang sertipiko ng paglulunsad ng proyekto ng Timog Logistics, at ang liham na ito na huli ng 3 taon. Hindi ko balak na iprint ang mga ito at isabit sa pader. Kailangan ko lang malaman na narito sila. Kung sa hinaharap, may susubok na muling burahin ang aking pangalan, hindi ko na kailangang umiyak, magmakaawa,
at patunayan na karapat-dapat ako sa paggalang. Mayroon akong mga katotohanan at mga hangganan. Umilaw ang screen ng telepono. Mensahe mula kay David. Sa weekend, may industrial equipment exhibition. Sasama ka ba? Purong trabaho lang ang imbitasyon. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang pangalawa. Kung gusto mo, maaari rin tayong maghapunan. Ako na mismo ang kumuha ng numero para sa pila. Tiningnan ko ang screen at ngumiti. Pagkatapos ay nag-type ako. Sa exhibition, sasama ako. Ang hapunan, depende sa mood. Pagkatapos ipadala ang mensahe, lumapit ako sa bintana at diniligan ang rubber plant. Sa ibaba, tumunog ang isang kampana ng bisikleta. Sa malayo, sa mga gusali ng opisina, may mga ilaw pa ring nakasindi na parang daan-daang hindi pa natatapos na mga ruta. Bigla kong naintindihan na ang buhay ay hindi bumubuti dahil sa isang lalaki na napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at nagsisi sa kanyang ginawa. Ang buhay ay bumubuti sa mga sandaling iyon kapag paulit-ulit mong kinukuha ang mga susi nito sa iyong mga kamay. Ang mga lock, mga pass, mga pirma sa mga kontrata, ang karapatang pumili at maging ang desk lamp na ito na ngayon ay para lang sa akin nakasindi. Pinatay ko ang pangunahing ilaw sa sala. Iniwan lamang ang maliit na lampara sa screen ng computer. Bukas ang isang dokumento na may mga kinakailangan para sa isang bagong produkto. Sa pinakatuktok, sa hanay ng pinuno, nakasulat ang Liana Sandoval. Inilipat ko ang cursor sa susunod na linya at dahan-dahang nag-type ng unang parirala. Hindi para sa sinuman, hindi sa paghihintay sa sinuman. Sa pagkakataong ito, isusulat ko ang aking kwento gamit ang aking sariling pangalan.